Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Harvey Yorks, nagkamali kayo ng inapi. Maraming salamat sa lahat mga idol na sumusubaybay sa ating channel. Please subscribe to our YouTube and Facebook channel, JC Entertainment. Maraming salamat po. Kabanata 651. Sa sasakyan, ang sarhento na nagmamaneho din mula sa militar ng Southlight. Sa ngayon, siya ay ngumiti at sinabi, "Brother Ward, sobrang swerte mo." Ang sword camp ay bihirang nag-recruit ng mga tao ngayong taon at napakakaunting mga tao ang nakapag-enroll sa nakaraang 3 taon. Narinig ko na nagpasya si Teniente Colonel Ethan na kumalap ng mas maraming mga tao dahil sa pagbabalik ni Prince York sa Buckwood. Sa oras na ito, hindi lamang maaari mong matugunan ng Teniente Colonel Ethan, ngunit sinasabing napunta siya at sunduin si Prince York mismo. Si Prince York, siya ang tunay na walang korona na hari ng ating hukbo ng Southlight. Isang malaking karangalan ni Teniente para sa iyo upang matugunan siya. Natuwa rin si Connor Ward sa sandaling ito, si Prince York, ang maalamat na figure sa hukbo ng Southlight. Bagaman ang mga taong makakamit ng tagumpay sa purgatorio tulad ng battlefield ng Central American hindi ang mga Diyos ng digmaan sa hukbo, ngunit sila pa rin ay ang mga idolo ng maraming mga sarhento. Oo, dati hindi ko alam na ang maalamat na figure na natalo sa American Delta Force ay si Prinsipe York. Hindi ko inisip na maaari ko talagang makilala si Prince York ngayon. Medyo emosyonal si Connor sa ngayon. Naramdaman niya na nasa kalakasan siya ng kanyang buhay. Iyon ay dahil may kakayahan ka. Maraming militar na naisip ng mga opisyal na maaari kang sumali sa sword camp. Kung hindi namin ipapaalam sa isang tagalabas na ang maalamat na figure ay si Prince York. Ang sarhento sa harap ay tumanggo ng isang ngiti, si Tanya Yates na nakaupo sa backseat din ay ngumiti sa sandaling ito. Connor, ito ay dahil kapansin-pansin ka. Kung hindi, paano natin makukuha ang pagkakataon na magkaroon ng isang sulyap sa mukha ni Prince York? Itinuwid agad ni Connor ang kanyang likuran, pakiramdam na kampante matapos marinig ang mga salitang ito. Gayunpaman, ang kanyang mukha ay naging isang maliit na malupit kapag siya ay tumingin kay Cynthia Zimmer na nakaupo sa tabi niya. Una niyang nais na ipakita ang kaunti sa harap ni Cynthia upang siya ay humanga sa kanya at kahit na mahulog sa pag-ibig sa kanya, ngunit sa huli. Kalmado si Cynthia at medyo nag-ambala at iba pa hindi alam kung ano ang pinagdadaanan niya. Nagdilim ang mukha ni Connor habang pinapanood ang eksenang ito. Ang babaeng ito, hindi ba niya iniisip ang tungkol sa Liv? Na manugang, ano ang napakahusay tungkol sa taong iyon? Napansin din nina Leighton Love at Tanya Yates na ang kapaligiran sa kotse ay wala sa iba. Mabilis silang nagbago sa mga bagong paksa na pag-uusapan. Kung hindi, ang kapaligiran sa kotse ay magiging masyadong awkward. Matapos magmaneho ng higit sa 1 oras, sa wakas ay dumating sa base ng pagsasanay ng sword camp. Ang lugar na ito ay mabigat na binabantayan, at mayroong mga sarhento na may live na bala sa lahat ng dako. Ang bawat isa sa mga sarhento na ito ay nagdala ng mahabang mga tabak, na may kaunting sinaunang aura. Gayunpaman, ang mga taong iyon ay pamilyar sa lahat ng paggamit ng mga baril, hindi tulad ng sa labas ng mundo na ipinagpalagay, ang sword camp ay gumagamit lamang ng mga kutsilyo. Di nagtagal, ang mga sarhento at mga miyembro ng kanilang pamilya na dumating upang lumahok sa pagtatasa ay lahat inayos upang magtipon sa isang malawak na lugar. Sa oras na ito, isang kabuuang 100 tao ang nagawang upang lumahok sa pagtatasa. Ang 100 tao na nangungunang mga figure ay kabilang sa mga recruit sa lahat ng mga pangunahing rehiyon ng militar. Gayunpaman, sa sandaling dumating sila sa sword camp, lahat ay tulad ng isang rookie, naghahanap sa paligid ng isang blanko na ekspresyon. May isang tao sa tabi na nagpapaalala sa kanya sa sandaling ito. Magsalita ng kaunti at obserbahan ang higit pa sa lugar na ito. Huwag labis na timbangin ang iyong sarili. Ang mga nakatayo rito, sila ang hari ng arms. Oo, ang tinatawag na King of Arms, mayroong marami sa kanila sa sword camp, maaaring hindi magpakita ng interes sa kanya.
Sinasabi ni Teniente na mayroong ilang matuwid sa sariling mga idiots na dumating sa sword camp upang manggulo sa paligid habang sila ay nakatala sa hukbo. Sa huli, sila ay itinapon at tinanggal mula sa hukbo, pinalayas sila. Ang mga tao sa buong paligid ay nakinig. Tila, sila ay nagkaroon ng kanilang sariling mga pantasya at puno ng mga inaasahan ng maalamat na hukbo na ito. Sa sandaling ito, kahit na si Connor na hindi masisira na mayabang ay natigilan, hindi niya ito matulungan. Maraming mga aces dito. Kabanata 652. Tulad ng para kay Leighton Love, si Tanya Yates, at iba pa, marami silang nakita mula sa lahat sila ay nagmula sa malaking pamilya. Gayunpaman, nanginginig pa rin sila ng kaunti at parang mapuputol ang kanilang lalamunan. Gayunpaman, tuwang-tuwa pa rin sila. Ito ay dahil sa mga maaaring makapasok at makalabas sa lugar na ito ay alinman sa pinakamahusay na hukbo o sa kanila kasamang kamag-anak. Ang mga kamag-anak na iyon, ang ilan ay mga opisyal, ang ilan ay nagtrabaho sa militar, ang ilan ay gumagawa ng negosyo. Bagaman mayroon silang iba't ibang pagkakakilanlan, bawat isa ang mga taong iyon ay may malakas na background. Ang ilan ay madalas silang lumitaw sa TV at sa mga pahayagan. Ang ganitong mga karakter ay kapansin-pansin. May maraming mga benepisyo din sa pag-alam ng ilan sa kanila. Ang lahat ng mga sarhento ay sumulong, ang nalalabi sa pamilyang dumating ang mga miyembro dito. Ang karamihan ng tao sa eksena ay nahati sa dalawang pangkat. Ang mga nakagagambalang at walang talo na mga sarhento ay lahat na hiniling na sumulong sa sandaling ito at nakapila sa linya. Ang mga miyembro ng pamilya ay dumating sa lugar ng manunood at umupo. Tuwang-tuwa sina Leighton at Tanya sa malaking shot na nakaupo sa tabi nila. Gayunpaman, biglang naisip ni Tanya ang isang bagay. Pagkatapos ay nagsimulang tumingin siya sa nakapalibot na karamihan. Ngumisi si Tanya matapos tingnan ang paligid, tiyak na dumating si Harvey upang maging nakakatawang basura. Hindi ba niya sinabi na darating siya? Nasaan siya? Bakit hindi ko siya mahahanap? Honey, paano ka makapaniwala sa mga salita ng basura na iyon? Tiyak na hindi ko siya sineryoso. Si Leighton ay nanloko. Pagkatapos ay pinayuhan niya, Cynthia, itigil ang pag-hangout kasama ang mga ganyang tao sa hinaharap. Sa halip, dapat ay lumapit sa kay Connor Ward. Siya ang magiging malaking shot sa hinaharap. Ito ay para sa iyong kabutihan. Si Cynthia ay sumagot ng walang pasubali at nagsimulang mag-scan para kay Harvey sa buong paligid. Hindi niya sinasadya na naramdaman na ang kanyang bayaw na napakalakas at hindi magsisinungaling sa kanya. Gagawin niyang tiyak na darating. Gayunpaman, hindi niya siya mahahanap sa gitna ng karamihan. Kabilang sa mga sarhento na nakalinya sa harap, naroon si Connor na tumingin sa paligid ng mahabang panahon at hindi niya mahanap si Harvey sa lahat. Paulit-ulit siyang naninira sa kanyang puso ng sandaling iyon. Ang basura ay talagang basura. Ano pa kaya ang ginagawa niya maliban sa magyabang lang? Tahimik. Darating ang Teniente Colonel Ethan. Sa harap, isang sarhento na may suot na commander ang uniforme ay nagsalita ng mahigpit. Bigla, natahimik ang nakapalibot na lugar. Naghihintay ang lahat na may pagpigil ng hininga. Di nagtagal, isang sasakyan sa labas ng kalsada ang pumasok. Nang makita ng sarhento sa gate ang kotse, siya ay agad na tumayo at sumaludo. Ang lahat ng mga sarhento ay nanunood sa off-road na sasakyan na ito at lumapit sa lugar na may paghanga. Ang karamihan ng tao ay nagclamord sa sandaling ito. Si Prinsipe York ay nandito na. Parehong mga katawan ni Leighton at Tanya ay agad na napawi pataas. Sinusubaybayan nila ang sasakyan sa labas ng kalsada ng malapit. Bumukas ang pintuan ng kotse at isang binata sa militar ng uniforme ang bumaba mula sa sasakyan sa labas ng kalsada. May isang kinakalawang na tabak na nakabitin sa kanyang baywang. Ito ang Lieutenant Colonel ng Sword Camp, si Ethan Hunt. Nang makita siya ng mga sundalo, nagpakita silang lahat ng paghanga sa panatiko. Siya ang nangunguna sa 4 na Diyos ng digmaan ng Satellite na rehiyon ng militar. Isang tao na nasa isang par sa unang utos ng Southlight Province. Tuldok. Ang mga miyembro ng pamilya na iyon ay napasinghap nang makita nila itong eksena.
kayang mangibabaw at napakabata. Si Ethan Hunt, na kilala bilang Teniente Colonel Ethan, ang kanyang potensyal ay walang hanggan. Kasabay nito, nakuha ng lahat ang kanilang pansin patungo sa backseat ng sasakyan sa labas ng kalsada. Ito ay dahil mula nang makuha ni Ethan na lumabas, ang maalamat na si Prince York ay dapat na lumitaw sa susunod. Ang misteryosong si Prince York. Kahit na matapos ang napakaraming taon, wala sa kanyang mga larawan ang tumagas, at kakaunting mga tao ay nasaksihan siya ng personal, isang karangalan na ito ang pagkakaroon ng pagkakataong makita si Prince York ngayon. Tiyak na maaaring magdala ito ng karangalan at prestihiyo sa kanilang pamilya. Nakakalungkot na pinabayaan sila, ang taong nasa sasakyan sa labas ng kalsada ay hindi nagbabalak na bumaba. Kabanata 653. Naglakad si Ethan Hunt sa harap ng karamihan at sinabi ng walang pakialam, una sa lahat, maligayang pagdating sa pagtatasa ng sword camp. Pangalawa, nais kong linawin ang isang bagay. Nasa sasakyan si Prinsipe York. Gayunpaman, ang katayuan ni Prince York ay napakahalaga. Siya ay hindi isang ordinaryong tao na maaaring makatagpo. Ang bawat tao ay nakaramdam ng kaunting pagsisisi matapos itong marinig. Isang hakbang lamang ang layo ng maalamat na si Prince York, ngunit hindi sila kwalipikado upang masaksihan ang kanyang mukha. Kahit na ang mukha ni Connor Ward ay naging mapotla sa isang iglap. Gayunpaman, ang Prince York ay ang alamat ng sword camp. Kung wala siya, hindi tayo magkakaroon ng prestihiyo na mayroon kami ngayon, kaya makakatagpo si Prince York sa mga sarhento na lumahok sa pagtatasa mamaya. Dagdag pa ni Ethan, ang lahat ng mga sarhento, kabilang si Connor, ay puno ng sigasig matapos marinig iyon. Sa wakas ay nakamit nila ang maalamat na figure. Maaaring patakbuhin ni Prince York ang militar, ang mga kalye, at kahit na ang merkado ng negosyo. Upang matugunan ang tulad ng isang malaking shot, dapat na inaalok ng isang mataas na kalidad na insenso sa kanyang nakaraang buhay. Ang mga miyembro ng pamilya na iyon ay labis na ikinalulungkot. Sila ay tumingin sa off-road na sasakyan ng hindi sinasadya. Sila ay pinalawak ang kanilang mga mata at sinubukan upang makita kung ano mismo parang si Prince York. Sinubukan din nina Layton at Tanya ang kanilang makakaya upang tumingin sa sasakyan. Si Cynthia ay napaka-curious din tungkol sa kay Prince York. Sa sandaling ito, maingat niyang pinaglaruan ang kanyang mga mata. Habang tinitingnan niya ang figure, bigla, siya naramdaman at sinabi, bakit ko naramdaman na ang tao sa loob ay si brother-in-law? Una nang hindi alam ni Tanya, gayunpaman, maingat niyang tiningnan ito muli dahil sa pakikinig sa mga sinabi ni Cynthia. Sinabi niya pagkatapos, ginawa niyang parang kahawig ng isang basura. Sinubukan din ni Layton na palawakin ang kanyang mga mata. Siya ay nagulat at sinabi pagkatapos ng isang sandali, tunay na ang hitsura ay parang siya. Kahit na hindi ko ito nakikita ng malinaw, sa panig na iyon tiyak na kamukha siya ng profile. Ang tatlo sa kanila ay tumingin sa bawat isa at nagpalitan ng mga nagdududa na sulyap. Maaari bang si Harvey ay ang maalamat na si Prinsipe York? Gayunpaman, ang kaisipang ito ay mabilis na na-overrock nila. Paano magiging isang tulad ni Prince York ang ibang tao na live-in son-in-law? Ang ganitong uri ng isang malaking shot ay tiyak na maraming asawa at mga babae. Paano siya mahuli ang mga salitang live-in son-in-law? Bukod dito, kasabay ng kanyang pag-uugali, si Harvey ay hindi mukhang prinsipe kahit na magsuot siya ng balabal ng emperor. Paano siya magiging Prince York? Di nagtagal, natapos na ang seremonya ng pagtatasa. Ang susunod ay ang tunay na pagtatasa. Ito ay isang bagay na magagawa ng mga miyembro ng pamilya na hindi nakikita dahil kasangkot ito sa confidential na impormasyon ng militar. Nang umalis na sina Layton at Tanya, sila ay nakipagkita din kay Ethan ayon sa gusto nila. Sapat na, ito ang utos ni Harvey. Tanong niya kay Ethan upang makilala si Cynthia na kung saan ay upang makatulong siya, kung sakali, ang maliit na hipag na ito ay mahigpit na naayos. Gayunpaman, mali ang naisip ni Layton at Tanya na si Ethan ay nakilala ang mga ito dahil kay Connor Ward. Naging mas nasiyahan sila kay Connor sa ganitong sandali.
Kung mayroong isang tao tulad ng kanilang manugang, sila ay tiyak na madyay gising mula sa kanilang mga pangarap sa hinaharap. Ang katayuan ni Tanya sa pamilyang Yates ay tiyak na tumaas. Matapos umalis ang mga miyembro ng pamilya, lahat ng mga sarhento na dumating upang lumahok sa pagtatasa na natipon ng magkasama ulit at tumayo sa linya. Natuwa si Connor at iba pa, ito ay dahil kwalipikado silang matugunan ang maalamat na si Prince York. Sa sandaling ito, si Harvey na nasa loob ng off-road na sasakyan ay naglakad sa ilalim ng escort ng 4 na mga sarhento ng sword camp, tumayo si Connor sa likuran ng tropa. Sa gayon, ang kanyang view ay hindi masyadong malinaw, gayunpaman, sinubukan niyang tumingin sa harapan, lamang at tingnan ang likuran ng isang tao. Ang taong ito, bakit siya mukhang medyo buhay na iyon ng manugang? Si Connor ay sumimangot ng bahagya at namumutla sa kanyang sarili. Kabanata 654. Di nagtagal, tumayo sina Harvey York at Ethan Hunt at nangunguna sa tropa ng magkasama. Sinadya ni Ethan na umatras ng kaunti mula sa kung saan nakatayo siya, na nagpakita na ang tao ay nasa kanyang mga casual na damit sa tabi niya ay may mas mataas na katayuan. Sa sandaling ito, ngumiti si Ethan at sinabi habang tumingin sa mga sarhento sa harap niya, "Prince York, ang mga bagong dating para sa oras na ito ay nagtipon." Susunod, ayon sa mga patakaran ng sword camp, sila ay sumasailalim sa espesyal na pagsasanay sa loob ng 7 araw at 7 gabi, sa gayon, ang pagpili ng mga angkop na tao. Gayunpaman, ito ang karaniwang panuntunan. Dahil nandito ka upang gabayan sila sa oras na ito, ang iyong mga salita ay dapat mangibabaw. Ang mga sinabi ni Ethan ay nagpakita na ang lalaki sa tabi niya ay ang maalamat na si Prince York. Tumingin si Harvey sa sarhento sa harap niya, ngumiti, at sinabi, "Hindi ako isang brat ng militar. Ngunit inanyayahan ako ni Teniente Colonel Ethan na gabayan kayo ngayon. Mayroon ka bang anumang mga puna? Ito ay isang malaking karangalan." Ang pangkat ng mga sarhento ay nagsalita ng magkakaisa. Kahit na si Harvey ay hindi isang brat ng militar, siya ang walang korona na hari ng hukbo ng Southlight. Sobrang swerte nila na makuha ang kanyang gabay, samantala, ang lahat ng mga sarhento na iyon ay hawak ang hininga nila. Tuwang-tuwa silang tumingin sa harap, nakatingin sa Prince York na nasa loob ng braso na maabot. Ang taong ito na namuno sa sword camp upang lumikha ng isang halos imposible na tala ay ang Army Saint ng Southlight. Siya ang idolo ng karamihan sa mga sarhento sa Southlight. Sa sandaling ito, si Connor Ward na nasa likuran ay sa wakas nakita ang mukha ni Harvey. Biglang nagbago ang mukha niya rito sandali. Siya ang maalamat na si Prince York. Matapos kumpirmahin ito muli at alamin na siya ay hindi nagkakamali, nakaramdam siya ng pagkahilo at may umiilaw na nasa isip niya. Ito ay nakalabas, si Harvey York ay si Prince York. Hindi nakakagulat na sinabi niya na maaari siyang magpunta. Ito ang pagtatasa ng enlistment tuwing nais niya, hindi nakakagulat na sinabi niya na ang pagtatasa ng enlistment na ito ay hindi maaaring isagawa bago siya dumating. Naramdaman ni Connor ang kanyang dugo na dumadaloy sa buong katawan niya. Naging sensitibo ang kanyang lalamunan sa sandaling ito, at natakot siya na malapit na siyang samuka ng dugo. Nang tumingin siya kay Harvey, ang mga mata ni Harvey ay nahulog sa kanya ng casual at ang kanilang mga mata ay nakalock sa isang titig. Nakita niya na nakatingin sa kanya si Harvey na parang siya ay hari, isang Diyos. Makita lamang ni Connor ang kumpletong kadiliman sa unahan sa sandaling ito. Hindi na niya makatiis ang hindi nakikitang presyon. Ang napakaraming dugo ay pinalabas at pagkatapos ay si Connor nagblangko ang paningin at nahimatay. Ang bawat tao'y naruroon ay isang maliit na natulala sa sandaling ito. Nagagawang lumahok sa enlistment sa pagtatasa ng sword camp na hindi pinakamahusay sa pinakamahusay na hukbo. Totoo na ang lahat ay labis na nasasabik ngunit sa tulad ng isang degree. Nagbago ang ekspresyon ni Harvey. Sinabi niya, "Teniente Colonel Ethan, ito ang taong pinili mo. Paano makakapasok siya sa sword camp kapag mayroon siyang tulad ng mahina ang katawan?" Medyo nagbago din ang mukha ni Ethan.
Siya ay nagpagpapakita ng mahusay na kasipagan sa sword camp ng mga taong iyon at maingat niyang pinili ang lahat na pumasok sa sword camp. Bagaman may daan-daang tao na kumuha ng bahagi sa pagtatasa bawat taon, hindi hihigit sa 10 lang ang makakapasok sa sword camp. Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng ganoong sitwasyon. Isang tao na direktang nanghina sa seremonya ng pagtatasa kahit na bago makilahok sa aktwal na pagtatasa. Dahil dito, maging psikolohikal ito o pisikal, sa madaling salita, hindi nila maaaring kunin ang ganoong sarhento. May isang mabilis na nagulat sa susunod na sandali. Prince York, Teniente Colonel, ito ay si Connor Ward mula sa rehiyon ng Golden Sands Militar. Medyo nagbago ang mukha ni Ethan. Pagkatapos ay sumigaw siya sa susunod na sandali, paano maipapasa ang gayong tao sa pagpili? Pabalikin siya. Bukod dito, sabihin sa kanya na kung maglakas loob siyang ibunyag si Prince York. Ang totoong pagkakakilanlan ni Prince York. Gagawin ko ang kanyang buhay na magulo. Oo, di nagtagal, dinala ang isang sarhento mula sa sword camp. Pagkatapos nito, nagbigay si Harvey ng ilang mga salita ng inspirasyon sa mga sarhento na dumating upang lumahok sa pagtatasa ng enlistment at training. Sa gabi, habang nakarating sa bahay si Harvey, tinawag siya nina Simon Zimmer at Lillian Yates at tapos si Mandy Zimmer. Kabanata 655. Ang iyong tiyahin at tiyuhin ay nasa mabuting kalagayan ngayon. Sinabi nila na maaari nilang tanggapin ang iyong paghingi ng tawad, kaya ikaw dapat ay maghanda. Sinabi ni Simon Zimmer, okay, pagkatapos ay anyayahan natin ang mga matatanda sa isang pagkain. Sinabi ni Harvey York, di nagtagal, nagbook sila ng isang silid sa Kingdom Palace. Dumating sina Tanya Yates at Leighton Love sa gabi, at si Cynthia Zimmer ay kasama nila. Parehong si Tanya at Leighton ay nag-flush na may kasiyahan. Tila hindi nila maipaliwanag na masaya na parang nanalo sila ng ilang milyong dolyar. Nang makita nila si Simon at ang kanyang asawa sa sandaling ito, nakangiti sila ng napakamagalang. Sister, brother-in-law, kung ano ang nagpapasaya sa iyo. Sabihin mo sa amin, upang maging masaya din kami para sa iyo. Sabi ni Lillian na may ngiti, ipinagmamalaki ni Tanya, salamat sa kay Connor Ward, ang mabuting bata na iyon. Hindi lamang kami pumunta upang lumahok sa enlistment ng pagtatasa ng sword camp, ngunit nagkakilala din kami ni Teniente Colonel Ethan. Pinakamahalaga, makikita namin ang mukha ni Prince York. Kahit na ito ay ang kanyang profile lamang. Gayunpaman, si Tanya ang mga salita ay hindi isang mapagpakumbaba. Si Cynthia na nasa panig ay tumanggo sa kasunduan, nagpapahiwatig na ito ay totoo. Talaga. Nakilala mo si Teniente Colonel Ethan. Ito ay sinabi na siya ay naaayon sa unang utos ng lalawigan ng South. Tumugon si Simon sa kaguluhan, maraming taon na siyang nasa Buckwood at nagkaroon na pinangarap din na magkaroon ng isang pagkakataon upang matugunan ang mga iyong malaking shot. Sa kasamaang palad, ang lahat ay tumigil sa mga pantasya. Tinanggal ni Leighton ang kanyang lalamunan at sinabi ng mahinahon, oo. Tila kilala kami ni Teniente Colonel Ethan. Siya ay talagang dumating upang batiin si Cynthia at sinabi yun ay mahahanap niya siya para sa anumang bagay sa hinaharap. Ano, alam ni Teniente Colonel Ethan kung sino kayo. At siya ay masigasig. Sina Simon at Lillian ay sumulyap sa isa't isa sa pagkamangha, na may isang pahiwatig ng inggit. Ipinaliwanag ni Tanya na may ngiti, ito ay normal. Sila ay dapat na magkaroon ng impormasyon tungkol sa kay Connor at sa amin. Sa palagay ko, si Connor, ang batang ito ay tunay na kamangha-manghang. Dapat naisip iyon ni Teniente Colonel Ethan na siya ay nangangako sa hinaharap. Kaya nga siya ay makakatulong sa pakikipagkaibigan sa amin. Lahat tayo ay nasa magagandang libro ngayon. Nagsalita si Tanya. Oy, nakakalungkot na hindi kayong pumuntang dalawa. Kung hindi, tiyak na ipapakilala kita sa kay Teniente Colonel Ethan. Sinabi ni Leighton na may ngiti, si Simon at Lillian ay berde na may inggit noong siya ay sinabi nito, kahit na si Cynthia ay kanilang anak na babae, si Connor lamang ang pumasok sa larawan dahil sa mga Yates, hindi nila may inggit ito.
Dahil nasa mabuting kalagayan kami at may magandang kapalaran ngayon, maaari kang lumapit sa akin para sa anumang bagay sa hinaharap. Malutas ko ito para sa iyo. Sabi ni Layton, salamat, kapatid na lalaki. Salamat, kapatid. Nabyenan. Parehong tumanggo sina Simon at Lillian at nagpasalamat sa kanila. Hindi sila maganda sa pamilya Zimmer kamakailan. Ngayon na nagkaroon sila ng pagkakataon upang mapagaan ang relasyon sa pamilyang Zimmer, sila ay hindi talaga ito hiningi. Ngumiti si Layton, nahulog ang kanyang mga mata kay Harvey at sinabi, ngunit, kaso sa kaso. Kung gusto mo kami upang matulungan ka, ang basura na ito ay kailangang humingi ng tawad muna. Oo, humingi ng tawad, kung hindi siya humihingi ng tawad, hindi namin gagawing tanggapin ang iyong pamilya. Natukoy din si Tanya, ang basura na ito ay nagsinungaling sa kanila, na sinasabi na maaari siyang pumunta sa seremonya ng pagtatasa ng enlistment. Tila hindi lamang siya basura, kundi isang sinungaling din. Si Cynthia ay labis na nagkasalungat. Maingat niyang sinabi, kapatid na lalaki, ninong, at ina ay tulad ng mga tao, mangyaring huwag isipin ang mga ito. Well, magmadali at humingi ng tawad kay Tia at Tio. Hinimok siya ni Simon, sinulyapan ni Harvey si Mandy Zimmer na hindi nagsasalita. Pagkatapos ay ngumiti siya at sinabi, Tia, Uncle, mali ako kahapon, hindi ako dapat tumakbo sa iyo. Kabanata 656. Kalimutan mo, nasa mabuting kalagayan ako ngayon. Kukunin ko lang patawarin mo. Hinawakan ni Tanya ang kanyang kamay at tumingin ng hindi mapakali, biglang naisip ni Layton ang isang bagay. Siya noon ay tinanong, sa pamamagitan ng paraan, hindi mo ba sinabi na ikaw ay pagpunta at lalahok sa pagtatasa ng enlistment ng sword camp ngayon? Bakit hindi ka namin nakita? Naisip din niya ito nang marinig niya ang mga salita ni Layton, tumingin siya kay Harvey nang walang kabuluhan. Nais nilang makita kung ano pa ang maaring sasabihin ng live-in son-in. Sa kanilang pananaw, dapat bigyan ni Harvey ang kanyang sarili ng 2 sampal sa mukha ngayon at bumalik. Hindi inaasahan, nag-atubili si Harvey at ilang sandali pa nagpa siya na sabihin ang totoo. Ang katotohanan ay sasabihin ko, na pumunta ako ngayon, ngunit hindi ka kwalipikado na makita ako. Ang buong lugar ay nahulog ng tahimik nang sinabi niya ito. Halos pumutok sina Layton at Tanya sa isang angkop na galit. Ano ang ibig niyang sabihin na hindi sila kwalipikado na makita siya? Ang live-in na manugang na ito ay tiyak na kinuha ang kanilang mga salita seryoso at sobrang narcissistic, nakatitig lamang sila kay Harvey sa sandaling ito, nagnanais upang patayin siya. Sina Simon Zimmer at Lillian Yates ay higit pa natakot, tulad ng relasyon sa pagitan ng 2 partido tungkol sa kadalian pagkatapos ng ilang pagsisikap, ngayon ito ang live-in na manugang na lalaki ay muling nagsasalita ng walang katuturan. Ang taong ito, siya ay tunay na hindi maaaring gumawa ng anumang tama. Kahit si Mandy ay natulala, hindi niya inisip na maaaring sabihin ni Harvey ang ganoong bagay. Lamang kapag si Simon at iba pa ay malapit ng mabaliw, biglang, itinulak ng driver ni Tanya at Layton na buksan ang pintuan ng silid at kinakabahan na sinabi, Sir, ginang, may mali. Ang batang Master Connor Ward ay pinauwi ng mga tao mula sa rehiyon ng militar ng Southlight. Sinabi nila na ang young Master Connor ay nasa mahirap na kalusugan at siya ay nanghina sa panahon ng pagpapatala sa seremonya ng pagtatasa. Hindi siya karapat-dapat na lumahok sa enlistment na pagtatasa ng sword camp. Ang mga mukha ni Tanya at Layton ay nagbago ng malaki sa sandaling narinig nila ang balita. Sa sandaling ito, hindi sila nag-abala sa gulo sa paligid kasama si Harvey, sa halip, lahat sila ay tumayo kaagad. Anong nangyari? Mahina ang kalusugan. Hindi karapat-dapat na lumahok sa pagtatasa ng enlistment. Ano ang ibig sabihin ito? Saan mo narinig ang balita? Maaari itong maging isang pagkakamali. Pareho silang hindi makapaniwala sa sandaling ito. Si Connor ay nagmula sa isang mayamang pamilya, ang pamilyang Ward sa Golden Sands. Tumanggap siya ng mga piling edukasyon mula sa mga maharlika mula pa pagkabata. Malakas sila kung ito ay sa mga tuntunin ng lakas, pundasyon, o background.
Paano siya hindi karapat-dapat na lumahok sa pagtatasa ng enlistment? Ang mukha ng driver ay naging mapotla at sinabi, "Sir, lady, ang rehiyon ng militar ay nagpadala ng mga tao. Sila ay nabanggit na kung tumanggi kaming kunin ang young Master Connor Ward, itatapon nila siya sa mga kalye. Magmadali at papasukin siya." Nanginginig ang labi ni Tanya anuman ang totoo o hindi. Di nagtagal, nakita nila ang dalawang sarhento na nagdala kay Connor na walang malay. Pinauwi talaga nila siya. Nasa coma ba siya? Ano ang sitwasyon kay Connor? Nagmamadali si Tanya na kinuha ang ginseng slice niya na dinala, inilagay ito sa bibig ni Connor, at hayaan siyang uminom ng isang malaking baso ng maligamgam na tubig. Tahimik na nagising si Connor, mabilis na sinabi ni Tanya, "Connor, ano ang nangyari? Bakit nahimite ka ba?" Nahihirapan si Connor. Lamang kapag nais niyang magsalita, bigla niyang nakita si Harvey na nakaupo sa hindi masyadong malayo. Samuka siya ng isa pang dugo sa kanyang bibig, at pagkatapos nawala na naman ng malay si Connor. Ang dalawang sarhento na nagpadala sa kanya pabalik ay ngumisi at sinabi, siya ay nanghina ng 8 beses at nagudyok ng dugo na 8 beses sa isang araw. Paano siya makilahok sa pagtatasa ng enlistment ng sword camp? Ang isang tulad niya na mahina ang pangangatawan. Magmadali at ibalik siya, o kung hindi, magiging mahirap para sa amin kung siya ay namatay. Tila, ang rehiyon ng militar ay mayroon lamang contact kay Tanya at mga contact ni Layton, kaya pinauwi nila rito si Connor. Bukod dito, ang mga tao sa rehiyon ng militar ay nagtataka rin kung bakit ang taong ito na kilala bilang ang King of Arms of Golden Sands ay nagkaroon ng mahirap na pangangatawan. Kabanata 657. Ang taong ito ay nanghina na ng 8 beses ngayon. Sa tuwing nagigising siya, agad siyang nagsusuka ng dugo at lumabas muli pagkatapos marinig ang pinag-uusapan ng lahat ang pagbisita ni Prince York sa sword camp ngayon. Ngunit, walang nag-uusap tungkol sa Prince York sa oras na ito at mahina pa rin siya ulit. Masama talaga ang kanyang pangangatawan, hindi sigurado kung paano niya gaganapin ang reputasyon ng pagiging hari ng arms. Kinakabahan na tinanong ni Tanya ang dalawang sarhento na nagdala pa uwi kay Connor, "Mahal na mga sarhento, nais kong magtanong, may pagkakataon pa ba si Connor na sumali sa sword camp? Paano ito magiging?" Nanghina siya sa harap ni Prince York. Tunay niyang napahiya ang sword camp. Nagalit si Teniente Colonel kaya direkta siyang tinawag ang rehiyon ng militar ng Golden Sands at nagtanong kung bakit ang basura na ito ay ipinadala doon. Sa palagay ko hindi siya magkakaroon ng lugar sa hukbo sa hinaharap, hayaan ang sword camp. Sinabi ng isang sarhento ang malamig na mahirap na katotohanan. Gayunpaman, ang taong ito ay tunay na basura. Si Prinsipe York ay dumating upang magbigay ng ilang patnubay sa unang pagkakataon sa nakalipas na 3 taon. Talagang napunta siya upang masira ang reputasyon ng sword camp. Tiyak na nakakuha siya ng ilang mga nerbiyos. Sa kabutihang palad, hindi kami mula sa sword camp. Kung hindi, itatapon na lang namin siya sa mga kalye. Ang isa pang sarhento ay paulit-ulit na sumulyap. Ang sword camp ay ang pinakamalakas na hukbo sa Southlight na rehiyon ng militar. Kung hindi ka nagpakita ng paggalang sa sword camp, ibig sabihin hindi ka nagpapakita ng paggalang sa rehiyon ng militar ng Southlight. Parehong sina Tanya at Layton ay sumabog ang isang malamig na pawis sa sandaling narinig nila. Nagbigay ang Ethan Hunt, kahit na nakakasakit sa kay Prince York. Kahit na sa mga wards at ang pamilya Yates ay hindi magagawa na kayang masaktan ang mga ito, hayaan ang Connor Ward. Sila ay mga taong nakaranas ng panahon ni Prinsipe York, at natural na naiintindihan nila ang bigat ng dalawang salita, ang Prince York sa Southlight. Ang dalawang sarhento ay umalis sa lalong madaling panahon, parehong nakalulungkot na ekspresyon. Hindi rin interesado sina Tanya at Layton sa paglipat ng mga chopstick habang nakaharap sa mesa na puno ng mga pinggan. Maya-maya, nagising ulit si Connor, gayunpaman, may isang bagay na lumubog sa loob ng kanyang dibdib at naging sensitibo muli ang kanyang lalamunan. Lamang kapag siya ay malapit ng samuka ng dugo, si Harvey ay mabilis na sinabi, "Walang susuka dito." Naramdaman ni Connor na parang nakikinig siya sa imperial utos nang marinig niya ang mga sinabi ni Harvey.
Nang inig siya at hinawakan ang bibig na may dugo, siya ay napaka-natakot sa sandaling iyon. Ang kanyang utak ay ganap na blanko sa instant na iyon. Ang batang ito, kung ano ang nangyayari sa kanya. Bumantong hininga si Tanya at sinabi, "Nakita ko si Prince York." Si Connor ay nauutol sa mga salita, tumutulo sa isang malamig na pawis, at sinabi, "Mabuti na nakita mo si Prince York. Pagkatapos, bakit ka nahimite?" Parehong sumimangot sina Tanya at Layton. Pwede ba yun na si Prince York ay isang salot? Siya ba talaga iyong nakakatakot? Dahil si Prince York. Prince York, siya. Si Connor ay natigilan sa mahabang panahon, nakatingin kay Harvey na may kaunting pagbalikwas at gulat sa kanyang mga mata. Gusto niyang sabihin ang pagkakakilanlan ni Harvey. Gusto niyang sabihin na ang live-in son-in-law na ito sa harap niya ay si Prinsipe York. Gayunpaman, hindi pa rin niya masabi ng malakas. Ito ay dahil nagising siya saglit bago umalis ang sword camp. Personal na sinabi sa kanya ni Ethan Hunt na kung siya ay nang ahas na ibunyag ang pagkakakilanlan ni Prince York, pagkatapos ay dadalhin niya ang kahihinatnan ng kanyang buong pamilya ng ward kasama siya. Nang hinumuli si Connor matapos itong marinig, sa katotohanan, kung sinabi ng ibang tao, gagawin niyang tiyak na ngumisi sa kanila. Gayunpaman, ito ay si Teniente Colonel Ethan mula sa sword camp na nagsabi nito. Hindi siya nang ahas na huwag mag-alala sa katotohanan na ang kanyang pamilya ay dadalhin siya. Sa makatuwid, kahit na siya ay nagpanik sa matinding pagkagulat, hindi pa rin niya sasabihin ang tungkol kay Prince York na pagkakakilanlan. Gayunpaman, may ibang napansin ang iba na kakaiba at tumingin kay Harvey na may pagkamausisa, isang matapang na ideya ang lumitaw sa kanilang isipan. Ito ba posible na si Harvey ay talagang si Prince York? Lahat ay nakatingin kay Connor na kinakabahan. Sa wakas ay nakuha ni Connor ang kanyang mga nerbiyos pagkatapos ng ilang sandali. Maraming salamat sa lahat mga idol na sumusubaybay sa ating channel. Please subscribe to our YouTube and Facebook channel, JC Entertainment. Maraming salamat po. Kabanata 658. Si Prince York ay aking idolo. Siya. Hindi isang tao na ordinaryong tao ay maaaring makipagkita sa kanya. Hindi maganda ang aking pangangatawan. Nasasaktan ako ng oras na nakita siya. Ako ay tulad ng isang malaking pagkabigo. Naramdaman ni Connor Ward na medyo mapait ang sinabi niyang lahat, ngunit kailangan niyang magsalita ng ganyan dahil kailangan niyang mag-isip tungkol sa kaligtasan ng kanyang pamilya. "Oh, nakikita ko. Akala ko sasabihin mo na ang basurang si Harvey ay si Prince York." Hinayaan ni Tanya ang isang mahabang buntong hininga. Hanggat ang live-in na anak na ito ay hindi si Prince York, kung gayon ang lahat ay masarap. "Sige, ayos lang. Magpahinga muna. Kami ay pansamantalang isantabi ang sword camp." Si Layton Love ay inaliw siya, gayunpaman, siya ay isang maliit na mausisa at nagsalita pagkatapos niyang matapos na magsalita. "Sa pamamagitan ng paraan, nakita mo ba itong basura sa sword camp ngayon?" "Oo." Sinulyapan ni Connor si Harvey ng isang komplikadong ekspresyon. "Ano? Ang basurang ito ay talagang nagpunta sa sword camp?" Si Tanya at ang iba pa ay hindi naniniwala pagkatapos marinig ang mga salita ni Connor. Hindi nila inisip na talagang pupunta si Harvey upang lumahok sa pagtatasa ng enlistment na seremonya. "Uncle, Tia, aalis na muna ako. Kailangan kong bumalik at magpahinga. Masiyahan sa inyong pagkain. Aalis na ako ngayon." Si Harvey ay dito, paano masisiyahan si Connor sa pagkain? Hindi man lang siya naglakas loob na makialam kay Cynthia ngayon. Gusto lang niyang bumalik sa Golden Sand sa lalong madaling panahon. Ang Southlight ay tiyak na isang mapanganib na lugar upang manatili. Ang lugar na ito ay madalas na natatakot sa mga tao hanggang sa kamatayan. Gagawin niyang huwag ng maglakas loob na pumunta ulit dito kahit na siya ay binugbog hanggang kamatayan. "Aba, dahil pagod ka, bumalik na tayo sa inyo." Tumayo si Layton. "Hindi na kami kakain. Balik na tayo," sabi ni Tanya. Nag-aalala sina Simon Zimmer at Lillian Yates. "Sister, brother-in-law, pinatawad mo na kami." "Oo. O tama, maaari ka ring lumapit sa old ladies na birthday banquet sa loob ng ilang araw."
Sinimulan ng old lady na magsanay sa Budismo sa mga nakaraang taon. Sinabi niya na pinakamahusay na magtipon ang lahat ng mga anak at apo na magkasama. Siya ay nag-atubiling tinatanggap ka. Dapat kang kumilos ng maayos pagkatapos. Nag-utos si Layton. Masayang-masaya si Lillian nang marinig ang mga salitang ito. Mahigit 2 dekada ito. Hindi pa siya bumalik sa kanyang pamilya mula pa noong siya ay ikinasal kay Simon. Hindi inaasahan, maaari siyang dumalo sa old lady na kaarawan ngayon. Dadalo kami sa party na iyon. Tiyak na pupunta kami. Natuwa rin si Simon, napakasama nilang ginagawa sa pamilyang Zimmer. Kung maaari silang makisali sa pamilyang Yates, dapat silang tiyak na kumapit sa kanila ng mahigpit. Habang naghihintay sila hanggang sa nagkaroon si Tanya at ang dalawa pa na umalis sa lugar. Mukhang nasa maayos na kalagayan si Lillian. Siya noon ay sinulyapan si Harvey sa sandaling ito at sinabi, "Ito ang oras na ikaw ay mapalad, malalampasan ang iyong mga ginawang kalokohan sa oras na ito. Dapat ka rin pumunta sa party ng kaarawan ng matandang lady." Tila, sinabi ni Tanya na magsama-sama sila ngayon, hindi siya nang ahas na pigilan si Harvey na pumunta. Paano kung tinanong ng matandang ginang? Naglilingkod sa amin ng tama. Pareho kaming magkakaroon ng pangwakas na sasabihin kasama ang pamilyang Zimmer sa hinaharap. Si Simon itinuwid ang kanyang likuran sa sandaling ito. "Honey, kailangan kong lumabas at makipagkita sa iilang mga kaibigan ngayong gabi at nagtanong tungkol sa pamilyang Yates. Ito ay upang matiyak na alam natin kung sino ang makakaya at makakayang hindi masaktan kapag dumalo kami sa party. Nasa loob lang kaso, dahil talagang wala kaming bakas." Tila, si Simon ay nasa bakod para sa maraming taon at dapat nakilala ang ilang mga kaibigan sa mga kalye. Kung hindi, hindi niya sasabihin ang ganoong bagay. Medyo napangiwi si Lillian at sinabi pa niya, "Okay, umalis ka at alamin ng kumpleto. Ngunit tandaan, huwag kang sumugal." Ibinigay ni Lillian kay Simon ang isang bank card habang nakikipag-usap. Mayroong 10 milyon sa loob nito at hiniram ng nauna ni Harvey sa Niamey. Walang malay na sinulyapan ni Harvey si Simon. Narinig niya na ang kanyang biyenan ay tila isang sikat na sugarol sa Buckwood. Isa rin ito sa mga dahilan kung bakit hindi siya umasenso sa Buckwood. Hindi pa kinuha ni Harvey ang bagay na ito, gayunpaman, tila ang mga alingaw-ngaw ay nakumpirma matapos pakinggan ang mga sinabi ni Lillian ngayon. "Honey, huwag kang mag-alala. Matagal ko nang naibalik ang isang bagong dahon oras na ang nakalilipas. Ipinaglalaban ko ang ating kinabukasan sa oras na ito. Ako ay hindi pupunta doon upang manggulo sa paligid." Tinapik ni Simon ang kanyang dibdib na muling natitiyak, di nagtagal. Nakasama si Simon sa isang pangkat ng mga ito na tinawag na mga kaibigan na nakatira sa mga kalye. Matapos uminom ng 3 pag-ikot, isang gangster ang nakaakbay sa balikat ni Simon at sinabi, "Matandang lalaki na Zimmer, ako ay matagal ka nang hindi nakita, subukan natin ang swerte. Narinig ko na mayroong isang bagong binuksan na lugar. Lahat ang mga nagbebenta ay magagandang kababaihan mula sa mga kasino." Kabanata 659. Umiling-iling si Simon Zimmer. "Mga kapatid, lahat ng pagkain at inumin ay nasa akin ngayon. Tulad ng para sa sugal ang bagay, kalimutan nyo na lang. Gusto ko lang magtanong tungkol sa isang bagay ngayong gabi. Kamusta kayo? Pakiusap ko, huwag mo itong gawing mas mahirap para sa akin. Ayos lang. Maglaro lamang ng ilang mga pag-ikot at subukan ang iyong swerte. Ipinapangako ko sa iyo na hindi ka matatalo." Isang gangster ang sumabog sa pagtawa. "Bakit? Sasabihin namin sa iyo kung ano ang nais mong tanungin. Ngayon binago mo ang iyong mga kulay at hindi ka nagpapakita sa amin ng ilang paggalang." Matandang lalaki na Zimmer, dahil lumabas ka upang maglaro, bakit hindi ka magsaya? Sino ang darating palabas at maglaro ng 1 milyon lamang? Kung matalo ka, maaari mo lamang itong kunin bilang pagkalat ng iyong kayamanan sa paligid. Kung manalo ka, swerte ka. Hahaha, lahat ay lasing na, at tinukso si Simon na sumugal pa rin. Gayunpaman, nanatili siyang kalmado at sinabi, "Okay, hayaan sumama ka. Gayunpaman, 10,000 lamang ang dolyar na nasa akin.
Aalis kami matapos kong maglaro. Okay. Di nagtagal, isang pangkat ng mga tao ang lumakad papunta sa bagong bukas na lugar gamit ang kanilang mga bisig sa bawat isang balikat. Natuwa si Simon nang dumating siya sa lugar na iyon. Talagang nagustuhan niya ang kapaligiran na ito. Ang kanyang panloob na pagkademonyo ay lumabas kaagad nang naglalakad siya doon, sa VIP room ng lugar. Isang lalaki na nakasuot ng suit sa isang medyo maselan na mukha, nanginginig ang pulang baso ng alak sa kanyang kamay. Tumingin siya sa pula, na nahaharap sa mga sugarol sa ibaba na may ngiti sa kanyang mukha. Ay nandito si Simon Zimmer. Sir York, tiyak na magagawa natin ang mga bagay na mayroon ka na iniutos. Kita nyo, nandoon na siya, ang taong namamahala sa lugar ay itinuro sa isang direksyon at sinabi ng mahiyain. Ang Sir York na ito ay hindi si Quentin York, siya ang nakatatanda sa kambal ng Yorks, ang pangatlong anak ng Yorks, si Wayne York. Kumigop si Wayne ng pulang alak at dahan daw ang sinabi, malaking kapatid, ang matandang iyon ay tiyak na walang talino. Karaniwan akong hindi gagawa ng aksyon laban sa walang tao tulad niya. Gayunpaman, mula noong nagbigay ang pangalawang kapatid ng direktang pagkakasunod-sunod, gagawin ko ito. Walang magawa si Wayne. Ang mga taong hindi alam na naisip niya na mali siya. Sa katotohanan, ang kambal ng Yorks, si Wayne York, at si Stephen York ay parehong kilalang kilala na walang awa na mga karakter. Kahit na ang sikat na apat ng Yorks ay pinangunahan ni Quentin. Gayunpaman, kung ang iba pang tatlo ay hindi may kakayahang, paano maaari silang makilala bilang ang sikat na apat na mga Yorks? Si Quentin York ang namamahala sa lahat ng mga gawain na nauukol sa Yorks. Tumakbo si Wayne York at kinokontrol ang mga kalye. Pinamamahalaan ni Stephen York ang merkado ng negosyo. At tungkol kay Queenie York, siya ang namamahala sa militar. Sa Yorks, ang apat na ito ay may pinakamataas na awtoridad, at mayroon silang kapangyarihan de facto. May nasa malulutong na tunog ng mataas na takong sa sandaling ito. Maya-maya, isang babae na may propesyonal na kasuotan ang lumakad sa catwalk. Kapag ang mga kawani na malapit, kasama ang taong nasa singil ng lugar na nakita siya, nagsaludo sila ng magalang. Nag-gesture si Queenie sa lahat na lumabas, at pagkatapos ay tumingin kay Wayne ng may interes at sinabi, pangatlong kapatid, tatapusin mo ba siya mismo? Sa ngayon, pinahintulutan lamang ng pangalawang kapatid ang kanyang katiwala na gawin ang kinakailangang aksyon. Hindi ka ba natatakot na masaktan mo ang malaking kapatid? Maaari mong makuha ang kanyang galit. Masayang ngumiti si Queenie, mukhang napakaganda, ngunit ang kanyang mga salita ay labis na nasa sabik. Hindi ka ba natatakot na itakda ng pangalawang kapatid kapataas? Siguro gusto niyang gamitin ang Big Brother bilang isang munal at mapupuksa ka. Mahina nang sumulyap si Wayne kay Queenie at sinabi, Temptress, itigil ang pagkalito sa mga tao dito at huminto sa pagsubok sa akin. Hindi mahalaga kung ano ang nais ng pangalawang kapatid na gagawin ko ito. Iyon ay dahil siya ay kasalukuyang pinuno ng mga Yorks. Prinsipe York. Ano ang isang biro? Iyon lang ang nakaraan. Malayo na ang Yorks nang hindi nangangailangan ng prinsipe. Mukhang tama akong magtiwala sa iyo. Sa susunod na sandali, lumabas ang isang walang malasakit na tinig. Nakita niya pagkatapos si Quentin na may suot na suit at naglalakad papasok ng dahan-dahan. Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 606 na po. Pangalawang kapatid, sumulyap si Wayne York kay Queenie York at pagkatapos nakayuko ng mahinahon. Sinulyapan ni Quentin York si Queenie na may nakangisi ang kanyang mukha at sinabi ng mahina, pangatlong kapatid, ano gagawin mo? Ngumiti si Wayne at sinabi, syempre, susundin ko ang iyong mga tagubilin at tahasang isagawa kung ano ang iyong iniutos. Pagkatapos maglalaro sa kanya, hayaan siyang mawala. Hayaan siyang mawala ang lahat, hayaan siyang mawala hanggang sa hindi na niya mabayaran ang utang kahit na ibig sabihin nito na ibigay ang buong pamilya Zimmer. Ako ay nais na makita kung gaano kalayo ang aming mabuting Big Brother upang pumunta para sa kanyang murang biyenan. Hindi sinabi ni Quentin. Para sa kanya, ito ang lahat ay laro lang.
Tumango si Wayne at sinabi, "Pangalawang kapatid, huwag kang mag-alala. Aayusin ko ang lahat at tiyakin na walang anumang pagkakamali. Kahit ang pulis ay dumating, hindi nila mahahanap ang anumang katibayan." Tatlo sa sikat na apat ng Yorks ay nasa lugar ngayong gabi. Hindi naisip ni Simon Zimmer na ganyan at walang tulad niya ang maaaring aktwal na hayaan ng napakaraming mga maharlika ay nagmamasid sa kanyang background. Sa sandaling ito, si Simon ay nagkakaroon ng labis na kasiyahan. Nanalo siya ng maraming mga pag-ikot ng sunod-sunod, hindi bababa sa 100 beses. Nanalo siya ng milyon-milyon pagkatapos ng ika-10 pag-ikot ng stud poker. Madali ang dumating ang pera. Halos lahat ay tulad ng isang panaginip. Ang mga batang gangster na sumama sa kanya ay nagpalakpakan ng malakas sa kanya. Hinikayat din nila siya na magtaya pa at pinalakpakan siya para sa kanyang panalo. Matandang lalaking Zimmer, hindi ka ba mapalad ngayon? Ito ay sa unang pagkakataon na nakita ko ang ganitong uri ng tao na mga dekada. Tunay na ikaw ang Diyos ng mga gambler. Oo, hindi kami maaaring umalis ngayong gabi. Dapat tayong manalo ng malaki sa oras na ito. Pagkatapos ay, libre kami sa pananalapi. Ikaw ang Diyos ng mga gambler ng Buckwood. Sa oras na ito, ang mga taong nasa lugar ay pupunta na parang baliw. Kumbinsido si Simon na siya ay pag-aari na ngayon ng Diyos ng pagsusugal. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim at pumasok sa zone. Hiteng gabi. Si Harvey York at Mandy Zimmer na mabilis na tulog ay nagising sa biglaang pagring sa kanya mobile phone. Ito ay mula kay Lillian Yates. Medyo nalilito si Mandy sa una. Gayunpaman, siya naging matino agad at halos tumalon nang marinig niya ang telepono. Ano? Paano ito posible? Ang mukha ni Mandy ay naging mapotla sa isang iglap. Bumaba siya ang kanyang telepono sa lupa. Agad na nagtanong si Harvey, ano ang nangyari? Nanginginig si Mandy, pagkatapos ay nanginig, nagpunta si Itay sa lugar na iyon at nawala ng 1 bilyon. Siya ay natagpuan din ng pandaraya, at ngayon, siya ay nakakulong doon. 1 bilyon. Paano ito posible? Isa gabi lang. Medyo napangisi si Harvey. Instinctively naramdaman niya na iyon ay may kakaibang nangyayari. Na-frame ba siya o pinainom ng gamot si Simon? Nasaan siya? Mabilis na nagtanong si Harvey. Hindi pa namin alam. Magmadali at tanungin ang aking ina. Nang bumaba sila, nasa ibaba na si Lillian at umiiyak sa luha, na parang may edad na 10 taon sa magdamag. Nagmaneho si Harvey patungo sa patutunguhan matapos na tanungin ang address mula kay Lillian. Pagdating niya sa lugar, magulo at ang buong lugar ay mausok. Ang ilang may mga tattoo na thugs ay lumakad hanggang sa kay Harvey habang may hawak na mga tubo ng bakal sa kanilang mga kamay. Tapos sabi nila ng malamig, "Sino ka?" Direkta na sinabi ni Harvey, "Narito kami para kay Simon Zimmer." "Oh, ikaw ba ang pamilya ng matandang iyon na mandiraya? Halika." Paulit-ulit na bumahing ang mga thugs. Paalala nila kay Harvey habang ginagabayan nila siya sa ikalawang palapag. "Ikaw ay mas mahusay na maging handa sa pag-iisip." Si Simon Zimmer, na bastard, matapos mawala ang ilang daang milyon sa aming lugar, nais niyang manloko at nahuli sa lugar namin. Ayon sa mga patakaran, dapat na ang utang sa pagsusugal ay doble at dapat putulin ang kanyang mga daliri. Halos umiyak sina Lillian at Mandy nang marinig nila ang mga salitang iyon. Bago tayo magpatuloy, shout out po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 661. Di nagtagal, si Harvey York at ang iba pa ay dinala sa isang malaking kwarto na may ilang dosenang mga taong may hawak na mga tubo ng bakal at mga kutsilyo ng pakwan na may nakakatakot na pagtingin sa kanilang mga mukha. Ang amoy ng dugo ay sumugod sa mga ilong ng mga tao, ginagawa silang nasusuka. May isang tao na nakahiga sa lupa doon sandali, ang kanyang katawan ay nakabaluktot sa isang posisyon na parang sanggol, kumikibot ng walang tigil at natatakpan ng dugo. Simon, ama. Matapos makilala ang taong nakahiga sa lupa, si Mandy Zimmer at Lillian Yates mabilis na nagmamadali papunta sa kanya. Nakikita nila si Simon Zimmer na binugbog hanggang sa estado na ito,
Si Harvey ay may isang malamig na hitsura sa kanyang mga mata kahit na siya ay hindi masyadong mahilig sa kanyang murang biyenan. Ang mga taong ito ay dapat mamatay para sa pagpapabagsak ng aking asawa ng luha niya. Iligtas mo ako, mangyaring, sinabi ni Simon habang nanginginig at nakabaluktot sa lupa sa sandaling nakita niya ang kanyang pamilya. Tunay siyang binugbog hanggang sa isang pulp ng gabing iyon. Mayroon siya hindi kailanman nakatagpo ng isang ganitong uri para sa isang tao na pinapakain ng isang kutsara ng pilak sa buong buhay niya. Matapos makita ang nakamamanghang pagpapakita ng pamilya, ang ilang dosenang mga mandirigma ang kumalat habang ang mga tunog ng palakpakan ay sumama sa kanila. Sa isang iglap sila ay napapaligiran nila si Harvey at ang iba pa. Nang kumalat ang mga mandirigma, isang lalaki na nakaupo sa isang sopa ay ipinahayag. Nakasuot siya ng puting t-shirt, may malaking nakapalibot na gintong chain na kwintas na nakasabit sa kanyang leeg na may nakakatakot na ekspresyon sa kanyang mukha. Dinura niya ang kanyang tabako sa lupa, pagkatapos ay tinapakan ng ilang beses at itinaas ang kanyang ulo upang tumingin kay Harvey at ang iba pa. Dapat ikaw ay pamilya ni Simon Zimmer. Oo, tama ka. Siya ang biyenan ko, sinabi ni Harvey habang tinitingnan siya ng malamig. Hihihi. Kaya, ikaw ang nakakahamak na live-in son-in. Lo, ipakilala ko ang aking sarili. Ang apelyido ko ay Ray, binigyan ako ng mga kapatid sa kalye ng pamagat ng Tiger Ray, ako ang namamahala sa baluarte sa paligid dito. Ano ang pinaplano mong gawin? Tanong ni Harvey ng mahinahon, nakita ni Tiger Ray ang eksenang ito at itinuro si Simon sa lupa, pagkatapos ay malamig na bulalas, ang iyong amain. Lo ay nakadispalko ng $7 milyong dito, kahit siya ay nanloko sa kanyang mga laro. Ayon sa mga patakaran ng lugar, isa sa kanyang mga daliri ay kailangang mawala at magiging doble ang utang niya. Ngunit para sa amin, makakalimutan namin ang tungkol sa kung ano ang nangyari kung ilayo mo siya. Kung hindi, maaari mo nang isipin kung ano ang mangyayari sa kanya. Malamig na sinabi ni Tiger Ray habang tinuturo si Harvey. Nanginginig sina Lillian at Mandy sa kanilang mga paa, hindi pa sila nakakita ng paningin na ganito. Natakot si Simon matapos mabugbog hanggang sa magkapasa-pasa siya. Siya ay nabaluktot sa mga bisig ni Lillian at nanginginig habang nasa gilid ng luha. Si Harvey sa kabilang banda ay tumingin sa paligid ng caswall at nag-chuckle. Bago ang lugar na ito. Ang mga tao ay maaaring ba talagang mawalan ng 7 milyon dito kasama ang kapasidad na ito? Nagbibiro ba kayo? Hey, wala iyon sa iyong negosyo. Ang iyong biyanan ay isang sakim na bastard, siya ay nanalo ng 1 milyon at pagkatapos ay nagpunta siya para sa isang mas malaking pusta. Sino pa ang dapat sisihin? Buti na lang kung nawala siya, ngunit pagkatapos ay nanloko pa siya. Siya ay naghahanap para sa kanyang sariling pagkamatay. Sa gitna ng kanyang talumpati, si Simon ay kinaladkad sa harap kasama ang ilang iba pang mga tao na may alo ng kamay ni Tiger Ray. Halika, lahat kayo ay mga dating kaibigan, nandito si Simon. Sabihin mo sa marumi ang nangyari kanina. Sinusunod namin ang mga patakaran sa lugar na ito, huwag sabihin na kami ay muling samantalahin ka mamaya. Sabi ni Tiger Ray na may malaking ngiti sa kanyang mukha. Kasabay nito, nagsimula na ang mga kaibigan ni Simon na makipag-usap kaagad. Oo, tama ka. Napagkasunduan ng lahat na gumawa ng maliit na taya, kung kailan na nanalo siya ng ilang libong dolyar, sinabi namin sa kanya na umalis na tayo. Umalis na tayo, ngunit hindi siya nakikinig, naisip niya na siya ang Diyos ng pagsusugal. Nais niyang manalo ng milyon-milyon kahit na libo-libo lamang ang panalo niya. Naglilingkod kami sa kanya ng tama. Niloko pa niya kami. Ikaw ay isang nakapinsala sa aming lahat. Bakit nga ba tayo naging magkaibigan sa mga taong katulad mo? Kabanata 662. Si Simon Zimmer ay nagyelo pagkatapos makinig sa mga kaibigan na inaakusahan siya ng mga ganoong bagay, tinitigan niya hanggang na mga bastos sa pagtataka. Lahat kayo nag-frame sa akin. Pinlano nyo ito ng sabay-sabay. Pinagalitan sila ni Simon. Pinilit ka namin. Sinabi ba namin sa iyo na pumunta dito? Ginagawa mo ito sa iyong sariling kagustuhan mula sa simula pa lang.
Ginawa ba namin ang labis na hawakan ka mula sa simula hanggang sa huli? Tumahimik si Simon, tulad ng sinabi ng mga bastos na tinawag niyang mga kaibigan, siya ay kusang ginawa ang lahat. Walang sino man ang maaaring pilitin siya, tanging ang kanyang kasakiman lamang ang sisihin. Naiintindihan ni Mandy Zimmer ang sitwasyon, ito ay isang mise-en-scene ng frame-up. Nag-isip siya sandali at bumulong kay Harvey York, dapat ba nating tawagan ang pulisya? Hindi ito magagamit. Maaari silang gumawa ng isang bagay sa labas na desperado. Mahinahon na nangangatuwiran si Harvey, narinig ni Tiger Ray ang pinag-uusapan ng dalawa at nagbigay ng isang malamig na chuckle. Gusto mong tawagan ang mga pulis? Oo naman. Gawin ang gusto mo. Lahat ng pera na inutang niya at hiniram mula sa ibang mga tao, ay lahat ay nakasulat sa black and white. Sinanla niya sa amin ang 2 villa ng Zimmers at sertipiko ng stocks bilang isang collateral, dumaan kami sa legal na pamamaraan din. Masisiyahan kami kung talagang tatawag ka sa mga pulis. Ito ay gawing mas madali din ang aming mga trabaho. Ang mga pulis ay palaging pinuprotektahan ang mga mabubuting mamamayan tulad namin. Lahat ay nakatingin kay Simon na may pagdududa, ang mukha ni Simon ay parang mapotla na parang multo, ngunit siya pa rin ay tumango ang ulo niya. Ginamit niya ang mga ari-arian ng Zimmers tulad ng mga pag-aari, stock, at mga bahay kasama ng iba pang mga bagay bilang isang collateral. Nag-snock pa siya sa Zimmer Villa para lang magnakaw ng mga dokumento para sa pangyayaring ito. Ginawa niya ito dahil nawala ang lahat ng pera sa punto kung saan nais niyang ibagsak ang kanyang mga pagkalugi kasama nila. Sino ang nakakaalam na mawawalan siya ng $7 milyong sa isang kisap mata lang, at kailangan niyang magbayad ng doble dahil nahuli nila siyang nanloloko sa kanila. Mangyaring huwag ipaalam sa kay Senior Zimmer ang tungkol dito. Kung siya malaman na ginamit ko ang mga assets ng Zimmers bilang collateral, kaya niyang patayin tayong lahat. Sabi ni Simon agad, pagkatapos ay agad siyang bumalik sa kanyang katinoan at patuloy na nakikipag-usap. Ito sila, mayroon silang mga profesional na tao, sinamahan pa nila ako sa Zimmer Villa. Ganyan ako matagumpay na makuha ang mga bagay. Malamig na tumawa si Tiger Ray at sinabi, sa tingin mo sinasabi na makakatulong ito sa iyo? Mayroon ka bang anumang katibayan? Sige, itigil ang pagbubuga ng nonsense. Tatawag ka ba ng mga pulis o ano? Gawin ang iyong pagpipilian. Kahit si Mandy ay natulala, ang mukha ni Harvey ay naging madilim na parang gabi. Ang lahat ay hindi mga ageista, malinaw na nakikita nila sa puntong iyon na sila ay na-target, maayos ang lahat. Naisip mo na ba? Malamig si Tiger Ray na nagtanong. Hindi kami tatawag sa pulisya. Babayaran ka namin, ngunit hindi namin makuha itong maraming pera sa kalagitnaan ng gabi. Mabuti ba kung binigyan mo kami ng ilang araw upang mangalap ng pera? Si Lillian Yates ay mabilis na tumugon. Sigurado, nakikipag-usap kami ng may dahilan sa lugar na ito. Si Tiger Ray ay sumabog na tumatawa. Hindi kami natatakot kung tumakas ka rin. Kung gagawin mo, pupunta lang kami sa Zimmers. Bibigay namin ang pera, ngunit hindi mo ba masaktan ang mas maraming tao? Tanong ni Mandy, nakikita namin na isa ka sa mga upstarts ng Buckwood o kung anuman, ipapakita namin sa iyo ang ilang paggalang. Kaya ilayo mo siya ngayon. Ngunit, magpapadala kami ng isang tao upang putulin ang isa sa kanyang daliri kung hindi mo ako binabayaran ng aking pera sa loob ng isang araw. Kung lumipas ang 2 araw, magpapadala ako ng isang tao upang putulin ang isa pa. Tumawa ng masama si Tiger Ray nang matapos siya sa kanyang pangungusap. Fine, ipinangako namin sa iyo. Nagpasya si Mandy at sumang-ayon sa kanyang mga termino sa lugar. Kung wala siya, baka hindi sila pinahihintulutang umalis. Kabanata 663. Sa wakas, si Harvey York at ang iba pa ay umalis sa eksena kasama si Simon Zimmer. Nang inig si Lillian Yates nang makabalik sila sa pasukan ng lugar na iyon. Si Simon habang nasa gilid ng luha, sinabi ko sa iyo na itigil ang pagsusugal, ngunit hindi mo ako pinakinggan. Sabihin mo sa amin, ano pa ang gagawin namin ngayon? Saan tayo makakahanap ng $14 milyong? Oo,
Pinakawalan ni Mandy Zimmer ang malaking buntong hininga. Inaantala lang namin sila ngayon, nandoon na ang anumang bagay na magagawa natin maliban sa pagbabayad sa kanila pabalik. Pinakawalan ni Harvey ang isang tawa nang walang sinasabi. Umaba si Simon sa una, ngunit itinuwid niya ang kanyang katawan at itinuro si Harvey at sumigaw sa kanya matapos niyang makita ang ekspresyon niya. Ano ang pinagtatawanan mo? Magmadali at mag-isip. Walang halaga kang sako ng basura. Kung mayroon akong mabuting manugang, ang bagay na ito ay magiging mabilis malutas sa ilang minuto. Ikaw, marumi ka lang. Masisisi ka sa kung ano ang nangyari ngayon. Nagyelo si Harvey matapos marinig ang sinabi niya. Siya ay hindi maiintindihan kung paano lumapit si Simon sa konklusyon na ito. Ninakaw niya ang mga ari-arian sa kanyang sarili, paano pa rin siya sisihin ang ibang tao sa kanyang mga aksyon? Medyo nagalit si Mandy. Ama, ano ang sinasabi mo? Ikaw ang nag-iisang sanhi nito. Ano ang mayroon kay Harvey? Wala siyang alam tungkol dito. Paano siya walang kinalaman dito? Sinabi ni Simon na parang matuwid siya. Ang aking anak na babae ay isang natatanging babae, malinaw naman na kailangan niyang magpakasal sa isang mayaman na asawa. Ang 14 na milyon ay maging madali sana sa kanya. Sa kabilang banda, pinigilan kanya na makipaghiwalay siya at kahit na nagdulot ako ng maraming pagdurusa ngayon. Galit na sinulyapan ni Simon si Harvey. Hindi ka isang taong may kakayahan. Hindi ka ba pinamagatang ahente ni Prince York? Hindi ba ikaw ang taong yun kahit na nang ahas na pukawin ang Silvers? Kung mayroon kang mga kakayahan, pagkatapos ay lutisin itong problema para sa akin. Sinasabi ko sa iyo, kung hindi mo ayusin ang problemang ito ako, ay gagawin kong makipagdiborsyo ka kay Mandy. Palagi akong ginagawa tulad ng ipinangako. Natakot si Simon sa sandaling iyon, ngunit mayroon siyang bugzo ng lahat ng sisi kay Harvey nang siya ay bumalik sa kanyang katinuan. Tumingin sa kanya si Lillian at sinabi, ano ba ang sinasabi mo? Kailangan nating maghanap ng mga paraan upang humiram ng pera ngayon. Walang silbi na pinag-uusapan ito ngayon. Balik muna tayo sa bahay. Tulad ng pag-alis ni Harvey at iba pa, nag-dial si Tiger Ray ng isang numero na nagbibigay ng malaking ngiti sa mukha niya. Lord York, nagawa ko na ang lahat ng iyong hiniling. Tapos na ang Zimmers. Mabuti, nagawa mo ng maayos. Ito ay araw pagkatapos ng ilang oras, kolektahin ang utang sa kanilang pintuan kapag iyon ang nangyayari. Ang tinig ni Wayne York ay narinig sa kabilang panig ng telepono. Panigurado, Lord York. Hahawakan namin ito ng mahusay. Yumuko pa rin si Tiger Ray kahit na siya ay nasa iba pang bahagi ng telepono, dahil ang taong ito ay isang marangal at hindi siya maglakas loob na tumawid pa. Umalik sila sa bahay, sinabi ni Simon habang hindi gaanong walang tiyaga, Honey, ang Zimmers ay tapos na para sa. Wala man lang kaming naiwan na pera. Ang aming tanging pagkakataon ngayon ay nakasalalay sa pamilya Yates. Hindi ba sa wakas ay kinilala tayo ng old lady bilang isa sa kanila? Dapat tayong humingi ng pera mula sa kanila. Hanapin ang iyong kapatid na babae, siya ay labis na nakasamsam sa pamilya. Dapat ay mayroon siyang maraming pera. Ano sa kalagitnaan ng gabi, kukunin natin ang iba na magalit kung pupunta tayo ngayon. Magkita tayo bukas. Sinulyapan ni Lillian si Simon sa mga mata na puno ng galit. Si Mandy ay tumingin din sa sobrang kadiliman at pagkatapos ay pinakawala ng isang malaking buntong hininga. Sinabi niya, Ama, ano ba talagang nangyari sa iyo? Mas madali para sa amin na gawin ang mga bagay kung maaari mong sabihin sa amin ang lahat. Mabilis na nagkwento si Simon sa kanyang mga alaala at pagkatapos ay sinabi ang lahat ng ito ng detalyado. Maswerte siya sa simula, nanalo ng ilang dosenang taya sa isang hilera. Ngunit nawala siya kapag gusto niyang hampasin ang bakal habang mainit. Kabanata 664. Si Simon Zimmer ay nakabalik sa kanyang katinuan nang nasa gitna siya ng paliwanag at pagkatapos ay malakas siya na bumulalas. Naiintindihan ko na ngayon. Ako ay na-frame at ang aking mga kaibigan ay kasangkot dito. Sina Mandy Zimmer at Lillian Yates ay tumingin sa bawat isa, pagkatapos ay tumango sa pag-iisa. Dapat ito, mayroong dalawang paraan lamang upang malutas ang problemang ito.
Alinman nating bayaran ang pera, o malaman natin ang taong nag-frame sa iyo at malutas ang problema ng lubusan. Ngunit iminumungkahi ko na ang huli para sa ngayon. Alamin natin ang sitwasyon bago natin isipin ang pagbabayad sa kanila pabalik. Iminungkahi ni Harvey York ang ideya, pagkatapos ay sinulyapan si Simon si Harvey na puno ng bugso sa kanyang mga mata at pagkatapos ay pinagalitan siya, "Seryoso ka ba?" Ang lalaki ay sinabi na araw-araw kaming pupuntahan, kukunin ang aking isa sa aking putol na mga daliri. Sino ka sa palagay mo? Si Sherlock Holmes. Hindi ka magbabayad ng pera, ngunit sa halip ikaw ay naghahanap ng katotohanan. Sa oras na tapos ka na, lahat ng aking mga daliri sa paa ay magiging wala. Okay, itigil na ang pag-aaway. Malalaman natin ito ang unang bagay sa umaga. Pinagalitan sila ni Lillian. Manghihiram muna kami ng pera sa aking kapatid, pagkatapos kami ayusin ang iba pang mga problema. Nagkatinginan sina Harvey at Mandy at umalis matapos makita ang kanilang mga magulang na nagpapahinga. Inisip ni Mandy na may isang bagay at bumalik sa kumpanya upang mag-isip ng mga ideya. Si Harvey din ay tahimik na umalis sa bahay. Sa susunod na araw, tulog pa ang lahat sa Zimmer Villa. Sa labas ng bulwagan, ang tunog ng harap ng pintuan ay sinipa at nag-echoed sa buong lugar. Ilang dosenang mga mandirigma ang sumugod sa loob ng villa, bawat isa sa kanila na may isang kahangahangang paraan. Agad silang nakarating sa bulwagan ng Zimmer Villa, mabilis na kumalas ang ilang mamahaling mga florera bilang pakiusap nila kay Senior Zimmer at iba pang mga tao ng pamilya ay nagmadali pagkatapos na mabigla. Lahat sila ay nanginginig sa kanilang mga paa matapos makita ang mga kalaban sa bulwagan. Ang Buckwood ay hindi maihahambing sa Niamey. Ang mga gangster na nakatira dito ay mayroon ding militar na background o isang opisyal ng gobyerno. Sila ay makakaligtas kung hindi ito para sa kanilang mga katayuan. Ngunit kahit na, si Senior Zimmer ay bahagya pa ring kumalma siya mismo at huminga ng malalim. Anong ginagawa niyo dito? Huwag manggulo sa paligid. Ito ay paglabag. Ang lahat ng ito ay labag sa batas. Si Senior Zimmer na pinagalitan sila, tumawa ng malamig si Tiger Ray, pagkatapos ay itinapon ang isang stack ng papel. Naglakad sina Senior Zimmer at iba pa para tumingin sa salansan, sila ay nagulat ng lampas sa kanilang paniniwala. Ano, si Simon Zimmer ay may utang sa iyo ng $14 milyong. At kinuha niya ang mga pag-aari ng Zimmers at shares ng stock at iba pang mga bagay bilang collateral. Tiningnan ni Senior Zimmer ang papel na nakasulat sa black and white at halos mawalan ng malay. Ipinagmamalaki ni Tiger Ray. Ang lahat ng mga pag-aari ng iyong pamilya ay nautang sa akin. Kasama ang villa, ibinigay sa amin ni Simon Zimmer ang lahat ng mga gawaing papel. Lahat ayon sa mga legal na pamamaraan, ang mukha ni Senior Zimmer ay gumawa ng mabilis na pagbabago sa kanyang ekspresyon sa sandaling iyon, mabilis niyang hinanap ang mga papeles at shares ng stock sa bahay. Lahat ay ninakaw. Iniisip ko na ninakawan kami kagabi, sino ang may alam na ang pagbabantay sa 1,000 magnanakaw ay magiging mas madali kaysa sa magbantay ng isa sa bahay. Si Sean Zimmer galit na bumulalas. Ngayon, ang mga gawain ng iyong mga estates at iyong iba't ibang lahat ng mga pag-aari ay kasama namin. Kaya magmadali at bayaran kami kung ano ang iyong utang. Kung hindi, kukumpiskahin namin ang lahat dito. Sa puntong iyon, huwag mo akong sisihin sa nangyayari sa susunod. Sinabi ni Tiger Ray na may malaking ngiti sa kanyang mukha, ngunit ang ngiti sa kanyang mukha ay parang diablo ang kanyang sarili sa Zimmers. Tumahimik si Senior Zimmer, dahil iba't ibang mga gawaing papel, patunay ng pag-aari, ang mga tala sa pagbabahagi ng stock ay nasa kanilang mga kamay. Simon Zimmer, bastard ka, ang Senior Zimmer ay kumukulo sa galit, hanggang sa puntong iyon kung saan siya ay halos samuka ng dugo at malapit ng lumabas at bumagsak sa lupa. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 665. Bibigyan kita ng isang araw upang makakuha ng pera, alam mo ang mga kahihinatnan kung hindi mo magawa ito. Kapag nangyari iyon,
kailangan kong anyayahan ang Zimmers upang humingi ng pagkain sa mga kalye. Hahaha, tumalikod na si Tiger Ray at umalis na may isang nakangising ekspresyon, sobrang puno ng kanyang sarili. Nang ang lahat ng Zimmers ay kumalma sa kanilang sarili, lahat sila ay halos hinimok na galit na galit. Hanapin si Simon Zimmer. Tama, ang isang tao ay kailangang kumuha ng responsibilidad. Senyor, talunin ang bastard na ito sa isang pagbagbog. Sa unang ilaw ng umaga, sina Simon at Lillian Yates ay makatarungang pumunta sa pintuan habang may dalang madilim na bilog sa paligid ng kanilang mga mata. Kumatok, kumatok. Sa sandaling ito, may mga malakas na katok sa pintuan na nag-e-echo sa loob. Nang buksan ni Simon ang pintuan, isang pulutong ang agad na sumugod na mga tao at pinuno ang silid. Pinangunahan ng Senior Zimmer ang karamihan sa mga tao na ibinigay kay Simon ang galit na sampal sa kanyang mukha. Nag-abala ka, ano ang ginawa mo sa oras na ito? Sabihin mo sa amin. Ang pinaghirapan ko sa buong buhay ko at sa wakas ay napasok kami sa Buckwood. Matapos ang napakaraming mga pag-aalala, napakaraming paghihirap, ang mga Zimmers ay sa wakas ay gagawing malaki ito sa Buckwood. Gaano ka katapang na lumapit at kagatin ako sa likuran? Ikaw ay bastard ka. Sa gitna ng kanyang pagsasalita, nakarating siya ng kaunti pang dumulas sa mukha ni Simon. Itay, ikaw, alam mo, sabi ni Simon na humahawak sa kanyang nakatitig na mukha. Halos mapunit ng mga tao ang villa ng maaga sa umaga. Paano namin hindi malalaman ito? Sinabi ni Senior Zimmer habang nakahuli pa rin sa kanyang paghinga. Sinabi ni Sean Zimmer na may isang malupit na mukha. Simon, walang pumipigil sa iyo kung hinahanap mo ang iyong sariling kamatayan. Pagkatapos, bakit mo kinaladkad ang buong pamilya na parang tubig kasama mo? Sabihin mo sa amin, ano ang ginawa mo? Ang iyong manugang ay marumi. Huwag sabihin sa akin na ikaw ay nagiging isa rin. Pinigyan ni Senior Zimmer si Simon ng isang malamig na kamatayan na titig at pinagalitan siya. Kung malinis ka sabihin sa amin kung ano talaga ang nangyayari, puputulan ko ang iyong mga daliri sa aking sarili. Nanginginig ang katawan ni Simon habang nakatingin siya kay Lillian at sinabi, lahat ng ito ay kasalanan ni Harvey. Ano ang kinalaman nito sa kanya? Naguguluhan si Senior Zimmer. Ano ang nangyayari dito? Sumagot si Simon Zimmer na parang halata, gawin ito hindi. Siya ay natalo sa sugal. Nais nilang putulin siya, iyon ang dahilan kung bakit ako nagpunta upang magnakaw ng mga bagay. Ang lahat ng mga Zimmers ay may nakamamatay na aura na nakapalibot agad sila. Alam niya na kung sinabi niya ang katotohanan, siya ay tunay na matalo sa kamatayan sa kanila. Iyon ang dahilan kung bakit inilipat niya ang sisihin kay Harvey York bilang salarin sa halip. Ngunit ang mga Zimmers ay hindi naniniwala sa kanya ng kaunti, sa halip ay tumingin silang lahat kay Lillian. Naisip din niya na patay na sila sa isang kanal kung sinabi niya ang buong katotohanan. Kinagat niya ang kanyang ngipin at sinabi, tama na. Ito ay lahat ang kasalanan ni Harvey. Ang bastard ay patuloy na nagsusugal dahil gusto niyang tumakas mula sa pamagat ng pagiging isang walang halaga na sako ng basura at ginawa ito upang mapabilib ang mga Zimmers. Ama, naaalala mo ba bigla si Mandy na nagkaroon ng $75,000 upang malutas ang problema sa kumpanya pabalik sa NMA? Inisip ito ni Senior Zimmer at sinabi, naalala ko, sinasabi mo ba na nanalo siya ng pera? Tama. Kahit na sinabi niya na hiniram ito, ako ay alam na sumugal siya. Ginawa ni Lillian ang lahat sa kanyang kapangyarihan upang gawin si Harvey bilang scapegoat sa sandaling iyon. Hindi ko inakala na matatalo siya ng sobrang pera sa oras na ito. At mas masahol pa, nahuli siyang nanloko sa balwarte ng ibang tao, lahat ng mga Zimmers ay tumingin sa bawat isa. Tila binili nila ang mga sinabi ni Lillian, pinalabas ni Simon ang isang hininga ng lihim. Salamat sa kabutihan ng kanyang asawa ay mabilis na pinakawalan, sana siya ay patay doon kung hindi ito para sa kanya, si Harvey ay gagawin sa isang scapegoat kahit na ano. Anak ko siya, kailangan niyang kilalanin ang sisihin. Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po.
Kabanata 666. Nasaan si Harvey? Agad na si Zack Zimmer ay tumalon at sinabi ng galit. Kinuha ni Simon Zimmer ang pagkakataong ito. Hindi mo ba nakikita na wala siya? Tumakbo na siya sa malayo. Si Senior Zimmer ay nanginginig sa galit. Harvey York, bastard ka. Papatayin ko siya. Alis na tayo. Hanapin ang bastard na iyon. Isang karamihan ng tao ang galit na nagmarcha palabas ng bulwagan. Nang umalis na ang Zimmers, si Simon Zimmer pinalabas ang isang hininga ng kaluwagan. Salamat sa kabutihan na ako ay matalino. Nabugbog sana ako ng masama kung hindi ako matalino. Salamat sa kabutihan mo rin dito. Sila ay hindi sa akin naniniwala kung hindi mo sinabi, si Simon na kinakabahan. Bakit ko pa sasabihin ang mga bagay na ganito kung hindi para sa pag-save ng iyong kaluluwa? Ngunit ang marumi, si Harvey ay hindi lahat nakapakipakinabang pa rin. Mas mahusay siya sa pagiging isang scapegoat. Teka, hahanapin natin ang aking kapatid at kapatid-in-law ko at humingi ng pera sa kanila. Puputulan ng mga tao ang iyong daliri kung hindi tayo magbibigay sa kanila ng pera sa lalong madaling panahon. Nagpakawala ng buntong hininga si Lillian Yates, hindi nag-aksaya si Simon ng mas maraming oras upang magsalita pagkatapos na narinig ito, agad siyang naghahanap ng mahalaga at mamahaling regalo sa paligid ng bahay. Nagpunta ang mag-asawa sa hotel kung saan si Tanya Yates sa isang sulyap ng isang mata at naka-check-in. Big sister, brother-in-law. Anong uri ng negosyo ang hinahanap niyo ba ako ng maaga sa umaga? Tanong ni Tanya habang nakakaramdam pa rin ng groggy little sister, brother-in-law. Pumunta ako dito ng diretsyo ang punto. Kailangan kong humiram ng $14 milyong mula sa iyo. Kailangan ko ito para sa isang deal sa negosyo. Huwag mag-alala kung sa palagay mo ay hindi kami maaaring magbayad ng pera mo. Alam mo ang tungkol sa Silver Nimbus Mountain Resort Project, nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ito ay hindi maging isang problema upang makakuha ng milyon-milyon kung ang proyekto ay magtagumpay. Sina Simon at Lillian ay direktang sinabi, sila ay hindi na pinipigilan. Sina Tanya at Leighton Love ay nabigla sa laki na hiniling nila, ngunit nagbigay pa rin ng pag-iisip tungkol dito at sinabi, bigyan kami ng ilang oras upang pag-usapan ito. Matapos ng kalahating oras, sila ay pumayag na ipahiram ang pera kapalit ng stock ng shares mula sa Silver Nimbus Enterprise bilang collateral. Walang problema, dadalhin na namin kung ano ang gusto nyo mamaya. Tumalon si Simon sa tuwa, hanggat malapit na ang pera, magiging ligtas ako. Ngunit sa sandaling iyon, ang telepono ni Tanya ay nagring. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago sa isang sulyap ng isang mata. Siya pa rin ay napakamagalang kahit na siya nakikipag-usap sa taong nasa kabilang panig ng telepono. Mangyaring ibigay sa amin ang iyong mga tagubilin. Wala naman ito. May sasabihin lang ako na walang kabuluhan, kung sakaling maloko ka ng ilang mga tao. Ang ekspresyon ni Tanya ay normal pa rin pagkatapos ng may sinabi ang isang tao sa telepono, ngunit ang kanyang mukha ay nagbago ng malaki nang mas matagal siyang nakikinig. Kalaunan siya ay sumulyap kina Lillian at Simon na puno ng kasiraan ng loob. Oo, salamat sa pagsabi sa akin. Si Tanya ay kumukulo sa galit matapos na tapusin ang tawag, pagkatapos ay bumulalas siya ng galit, gaano kayo katapang na magsisinungaling sa akin? At sinabi mo na kailangan mo ng pera para sa negosyo. Halata ito dahil natalo si Simon ng $14 milyong sa pagsusugal. Natigilan din si Leighton, hindi niya mapigilan ang galit matapos mapagtanto na si Simon ay niloloko siya. Lumayas kayo, balikan niyo upang makita ako kapag binayaran mo ang iyong utang. Marumi, wala kang natutunan na kapakipakinabang ngunit sa halip natututo kang sumugal. Sina Simon at Lillian ay sinipa palabas ng silid na ganyan at pareho silang naguguluhan habang sila ay lumakad papunta sa bulwagan. Napagkasundoan na nila na ipahiram ang pera, pagkatapos sapat na ang tawag sa telepono para sa kanila na iulong ang kasunduan. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Nabalisa si Simon sa puntong naruroon siya sa gilid ng luha. Siya ay nasa malaking problema kung siya ay hindi magbabayad ng utang.
Sa kabilang banda, si Mandy Zimmer ay naghahanap din para sa mga paraan upang makahanap ng pera. Ngunit kahit na sila ay palamigan ng pampublikong pondo ng Silver Nimbus Enterprise, makakakuha lamang sila ng halos 4 na milyong dolyar. Hindi sila makakakuha ng higit pa doon, ngunit sa sandaling kinuha nila ang pera ng Silver Nimbus Enterprise. Kailangang isara ang Silver Nimbus Enterprise at ang proyekto ng Silver Nimbus Mountain Resort ay maaaring maging inabandona dahil doon. Si Mandy ang magiging salarin ng Zimmers kung mangyari yun. Kabanata 667. Kasabay nito, nagsimula na si Harvey York ng kanyang investigasyon. Nagtanong siya ng impormasyon mula sa mga koneksyon niya na may ilang mga gangsters at talagang sigurado na si Simon Zimmer ay hindi niloloko mula sa simula. Siya na nanalo ng marami sa simula at puro swerte at hindi man ito sinasadya. Nawala lang ang pera niya dahil nakilala niya ang isang bihasang manlalaro sa nasabing laro. Ligtas na ipalagay na nangyari ang insidente na nakaplot ng isang tagalabas. Ngunit ang lahat ay walang kamali-mali. Wala siyang makitang anumang bagay tungkol sa sitwasyon. Siyempre, mas madali para sa pulisya na alamin kung ano talaga ang naganap kung tinawag sila. Ngunit kung mangyayari iyon, kung gayon si Simon Zimmer ay kailangang mabuhay sa likod ng mga relas. Kung iyon ang kaso, si Mandy Zimmer ay tiyak na masasaktan. At tiyak na ayaw ni Harvey na makita siya sa ganoong paraan. Sa lahat ng katapatan, 14 na milyong dolyar lamang ito. Sa kanyang halaga, magiging 1 minuto lamang mabayaran na ang pera. Ngunit nais pa rin niyang makilala ang taong nag-o-orkestra ng lahat ng ito. Sa bahay ng Zimmers, si Simon at ang kanyang asawa ay nag-iisip na ng mga ideya para sa buong araw, walang paraan upang makuha itong malaking pera ng mabilis. Maraming tao ang agad na nag-hang up ng kanilang mga tawag pagkatapos na maririnig na nais nilang humiram ng milyon-milyong dolyar. Sa sandaling iyon, ang pag-iisip lamang na ang daliri ni Simon ay maputol sa lalong madaling panahon at siya ay malantad tungkol sa sitwasyon na talagang sanhi ng kanya, siya ay nanginginig sa kanyang paa. Honey, anong gagawin natin? Maaari kang mag-isip ng ibang mga kahalili. Hindi ko gusto na ang aking daliri ay maputol, sinabi ni Simon na nakasimangot. Nagbigay ng malaking buntong hininga si Lillian Yates at sinabi, tumawag lang ako kay Mandy. Sinabi niya na maaari lamang tayong makakuha ng 4 na milyon. Maaari siyang pumunta sa kulungan dahil sa pagkuha ng publiko na pondo. Ngunit nagsimula na siyang tumingin sa paligid ng mas maraming pera. Maaaring kailanganin natin ng ilang araw bago tayo ay maaari ring makakuha ng 14 na milyon. Hindi tayo makapaghintay ng matagal. Lahat ng aking mga daliri ay magiging putol kung gagawin natin. Ang malamig na pawis ni Simon ay tumutulo sa kanyang buong katawan. Iyon ang dahilan kung bakit dapat ibaling sa ibang tao imbis na ikaw. Sinabi lang ni Lillian, nanlilisik ang mga mata ni Simon nang marinig niya iyong pahayag. Sinasabi mo na dapat nating itulak ang marumi, si Harvey upang putulin ang kanyang mga daliri sa aking lugar. Mayroon ka bang ibang tao na extra? Ang marumi na iyon ay walang silbi pa rin. Ngayon ay isang magandang oras upang i-recycle. Ginawa mo na rin siyang scapegoat, di ba? Uminahon si Lillian, tumanggo si Simon sa pag-aproba. Tama, marumi siya, walang silbi. Yamang ang isang taong tulad nito ay naging aming manugang. Kailangan niyang ibalik ang isang bagay sa pamilya. Siya ay umasa na sa amin upang mapanatili siyang buhay pa rin. Hindi ito masaktan ng malaki sa kanya kapag pinutol ang mga daliri niya. Siya ay darating para sa kanya. Bumantong hininga si Lillian Yates at sumagot, ang tanging problema natin ngayon ay si Mandy. Malambot talaga si Mandy. Hinding-hindi niya hahayaan si Harvey ang pumalit sa lugar mo kung malaman niya. Pagkatapos ay pinapanatili natin siya sa dilim. At pagkatapos ay linlangin natin si Harvey na pumasok sa aking kahalili. Sinabi ni Simon habang naghahalo ng kanyang ngipin. Pagkatapos ay dapat nating makuha ang Senior Zimmer at ang iba pa dito upang maglagay ng higit na presyon sa marumi, kay Harvey. Kung hindi, ang marumi na ito ay maaaring hindi isumite ang planong ito na madali. Magandang punto. Marahil ay hindi nila mahahanap ang marumi na ito kahit na matapos ang isang buong araw, tama.
At marahil ay kumukulo na sila sa galit ngayon. Tumango si Simon Zimmer at agad na nagsimulang ayusin ang mga bagay. Di nagtagal, tumawag siya kay Mandy at sinabi sa kanya iyon. Sumang-ayon si Tiger Ray sa pagkaantala sa deadline para sa ilang araw upang makapag-isip siya ng iba pang mga ideya ng pagkuha ng mga pondo. Pagkatapos nito, tinawag niya si Senior Zimmer at ang iba pa. Mabilis silang dumating matapos marinig na si Harvey na iyon ay natagpuan. Pagkatapos ay tinawag niya si Tiger Ray at tinanong kung siya maaaring hayaan si Harvey na ang parusahan sa kanyang kahalili. Masayang sumang-ayon si Tiger Ray. Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 668. Sa kabilang panig, si Tiger Ray ay naghang up sa telepono. Pagkatapos ay tumayo at magalang na nag-dial ng isang numero ng telepono na may magandang singsing sa buntot ng mga numero. Lord York, ang lahat ay nagpapatuloy tulad ng binalak mo. Ang Zimmers ay gagamitin si Harvey York upang kumuha ng responsibilidad. Mabuti, pagkatapos ay magpatuloy bilang ating plano. Tandaan, si Harvey ay isang maliit na pakikitungo. Mangyaring mag-ehersisyo at mag-ingat. Siyempre, pinatong ni Tiger Ray ang telepono at sinimulan ng kanyang pagkuskus na magkasama ang mga palad sa pag-asa. Sa Silver Nimbus Courtyard, pinatong ni Wayne York ang telepono at ang kanyang malamig na ekspresyon ay ipinakita sa kanyang mukha. Si Stephen York ay nakaupo sa harap niya, tumawa at tinanong, "Ito ay tulad ng isang simpleng trick, ito ay sobrang kamalian. Sa palagay mo ba ay si Big Brother ay talagang mahuhulog para dito? At hindi mo ba namamaliin kung sino siya? Paano maaari niyang hayaan ang isang tao na putulin ang kanyang daliri ng masunurin?" Kalmadong sumagot si Wayne, "Alam ko na ito ay imposible sa normal na mga kalagayan." Anong uri ng tao si Tiger Ray? Hindi siya kahit na may karapatang dilaan ang kanyang sariling mga paa. Ngunit alam mo ba na maaaring hilahin ni Harris ang mga patay na leon sa pamamagitan ng balbas? Kung magplano tayo laban sa kanya habang hindi niya ito inaasahan, marahil ay makakatagpo siya ng isang hindi inaasahang kabiguan. Kinuha ni Stephen ang tasa ng tsaa sa harap niya at sinabi ng mahinahon, ang kanyang Sky Corporation ay magiging itinuturing na isang malakas na puwersa kamakailan, ang pagkuha ng ilang mga malalaking proyekto sa Buckwood. Sa ilalim ng mga sitwasyong ito, kahit na hindi mo magawa upang putulin ang kanyang kamay, ito ay isang magandang bagay para sa Yorks kung maaari mo ring ilok siya sa pagkabihag para sa iilang araw. Malamig na tumawa si Wayne habang inilipat ang kanyang tingin sa gilid ng bulwagan. Hindi niya alam kung ano ang iniisip ni Quinton York. Ngunit alam niya na hindi siya makatayo laban sa mga pader at kanya ni Harvey. Si Prince York, ang maalamat na Prince York. Kahit na ang taong namamahala sa kapangyarihan ng York sa mga kalye, si Wayne ay walang kumpiyansa na kunin pababa si Harvey sa sandaling iyon. Sa kabilang panig, ipinagpatuloy ni Harvey ang kanyang pagsisiyasat ng tama kapag ang katotohanan ay halos nasa kanya ng paningin, tinawag ni Simon Zimmer ang kanyang telepono. "Harvey, dali-dali, nagkaroon ng isang pag-ikot, halika agad sa kasino." Matapos ehang ang telepono, nakarating na si Harvey sa lugar sa isang paunawa. Nang nandoon na siya, nakita niya si Senior Zimmer at ang iba ay naghihintay sa kanya. Si Senior Zimmer ang unang lumakad papunta sa kanya at sinampal siya sa buong mukha niya sa sandaling lumakad siya sa harap. "Ano ang mali sa iyo? Maliit kang bastard. Nawala mo ang $14 milyong sa taya. Ikaw ba ay sinusubukan mong patayin ng Zimmers? Ang pamilya ay malapit ng masira ng nag-iisa sa iyong kamay. Gusto ko talagang patayin ka ngayon." Nagyelo si Harvey. "Kailan ako sumugal? Paano ito naging kasalanan ko?" Ngunit nang makita niya ang mga mukha ni na Simon at Lillian Yates sa hindi masyadong malayo, naintindihan niya kaagad. Sa madaling salita, inilipat nila ang lahat ng sisihin sa kanyang sarili. Malinaw na naibulalas siya ni Senior Zimmer mula pa noong siya ay hindi alam ang buong kwento. Bago pa man mabuksan ni Harvey ang kanyang bibig, ang isa ay agad na lumakad at nagsimula ang responsable upang masabihan siya, "Harvey, kailangan mong kunin ang responsibilidad sa ginawa mo. Tama iyan.
Kailangan mong kumuha ng responsibilidad. Ang Senior Zimmer at ang iba pa ay praktikal na umungol sa kanya. Pagkatapos ay hinatak siya ni Simon sa tagiliran at bumulong sa kanya, "Makakatagpo mo si Tiger Ray sa aking lugar mamaya. Kung hindi ka sumunod, gagawin kitang magdiborsyo kay Mandy. Gagawin ko ang ipinangako ko." Naglakad din si Lillian at pinayuhan siya, "Kung ikaw ay sumusunod sa iyong biyanan, maging mabuti kaming manugang sa hinaharap. Hindi ka namin bibigyan ng malamig na balikat kahit na ikaw ay mawalan ng daliri. Si Mandy at ako ang bahala sa iyo magpakailanman. Tama, marumi ka pa rin. Magiging maayos ka kung ikaw ay mawalan ng daliri." Kabanata 669. Nagyelo si Harvey York, nabigla siya ng lampas sa paniniwala. Nag-isip pa rin siya ng paraan upang malutas ang problema at upang malaman kung sino ang salarin. Ngunit hindi niya inakala na sina Simon Zimmer at Lillian Yates ay walang puso na ito upang gawin siyang mabilis na scapegoat. Kung hindi ito para kay Mandy Zimmer, hindi siya bababa at medyo interesado sa bagay na ito. Kung hindi para sa kanya, tumakas na sana siya, ngunit para kina Simon at Lillian, ito ay isang desperadong sukatan para sa mga desperadong oras. Kung hindi nila inilipat ang sisihin kay Harvey, gagawin nilang tapos na. Kahit na, hindi nila iniisip ang gagawin. Ano pa ang hinihintay mo? Aminin mo iyong mga pagkakamali. Pagkatapos ay kumuha ng responsibilidad para sa lahat sa kanila. Malamig na sinabi ni Senior Zimmer, sa sandaling ito, si Tiger Ray ay naglalakad na at ang kanyang mga tauhan sa kasino, at nakapaligid sa Zimmer sa oras na ito. Nandito siya. Mangyaring gawin ang dapat mong gawin kasama niya. Bago pa man mag-react si Harvey, sina Simon at Lillian ay naitulak na siya palabas. "Ikaw si Harvey York. Ilayo mo siya." Kuminang ang mga mata ni Tiger Ray at agad na nakuha ang kanyang mga braso at ikinulong ng mga lalaki ang mga braso ni Harvey at pagkatapos ay kinaladkad siya palayo. Nagbuntong hininga sina Simon at Lillian matapos makita iyong eksena na ipinakita sa harap nila. Hanggat pumayag si Tiger Ray, wala silang pakialam kung makaligtas man si Harvey o hindi. Sila ay iginagalang sa sandaling nakuha si Harvey sa malayo. "Umalis na tayo dito. Huwag nang mag-drag sa kanyang mga problema." Si Simon at ang kanyang asawa ay mabilis na umalis. Umalis din ang Zimmers, ayaw nilang magdulot ng hindi kanais-nais na problema. Pag-uwi, sumimangot si Simon at sinabi, "Ngayon ay medyo matagumpay, maaaring ito ang pinakamahusay na gawin ito. Iniisip ko kung masisisi ko ang marumi sa lahat." Nagbago ang ekspresyon ni Lillian at pagkatapos ay sumagot siya, "Kaya sinasabi mo na gagawa ka kay Harvey at magbayad para sa $14 milyong sa kanyang sarili, pagkatapos ay gawin siyang magdiborsyo kay Mandy at i-disassociate ang ating sarili kasama niya." Tama. Kinilala ni Simon ang kanyang tugon ng natural. Kung maaari nating hilahin ito, hindi lamang natin malulutas ang problema sa utang. Ang pinakamahalagang bagay ay ang sipain ang nakakainis na maruming ito sa labas ng bahay. 2 ibon, sa isang bato. Si Simon ay ipinagmamalaki, siya ay natutuwa sa kanyang master plan na siya ay concocted lamang sa lugar. Pinigyan ito ni Lillian ng isang pag-iisip at malamig na natawa. "Nais mo, huwag kalimutan, ikaw ang nawala ng pera at ang isa na pumirma sa kontrata sa unang lugar. Paano mo maaaring ilipat ang lahat sa kanya? Bukod doon, marahil maaari mong ibenta ang kanyang mga alahas na binigay kay Mandy." Narinig ko na sila nagkakahalaga ng isang kapalaran. Hinayaan ni Simon ang isang mahabang buntong hininga. "Alam ko yun, ngunit nakalimutan mo ang tungkol sa black and white na nakasulat sa legal na papel. Ang mga bagay na iyon ay na-mortgage." Si Lillian ay nagyelo sa isang segundo, pagkatapos ay nanginginig sa galit. Ngunit walang ibang pagpipilian, kailangan nilang isipin ang isang mas mahusay na solusyon o maaaring walang magawa silang tumitig. Ipinadala ni Simon ang kanyang sarili sa kanyang sariling kamatayan. Nang walang pangalawang pag-iisip, ang mag-asawa ay pareho silang tumingin sa isa't isa. "Kailangan namin ng isang plano upang ilipat ang utang sa marumi sa isang beses. Ang marumi at utang ay talagang isang tugma na ginawa sa langit.
Kasabay nito, sa kasino, si Harvey ay dinala sa isang maliit na madilim na silid. Si Tiger Ray ay nakaupo sa harap niya, napapaligiran ng mga kalalakihan. Sinukat niya si Harvey, pagkatapos ay gaanong tumawa pagkatapos ng isang sandali. Sa katunayan ikaw ay isang live-in na manugang, dapat ikaw ay nanginginig sa iyong mga paa ngayon. Isang tao ang talagang hiniling sa akin na maging maingat sa iyo ngunit hindi ko makita na tingnan ang lahat ng espesyal na ngayon na tinitingnan kita. Umalik si Harvey kay Tiger Ray at tinanong, sino ang nagtatrabaho ka para kay? Si Chopper Leon ay hindi man lang maglakas loob na hawakan ako. Ang taong pinagtatrabahuhan mo ay dapat may ilang mga bayag. Kabanata 670. Hahaha. Chopper Leon, hindi gagawin ng Dragonhead Leon ang maglakas loob na hawakan ka. Nagyelo si Tiger Ray ng isang maikling sandali, pagkatapos ay sumabog sa pagtawa. Hindi ka lamang gumagamit ng mga gang boss, ang pangalan pa ni Dragonhead Leon ang ginamit mo na takutin ako dahil lang sa alam mo ito, tama. Ipaalam ko sa iyo, nagtapos ako sa Universidad ng Bansa H. Huwag muling subukang gamitin ang pangalan ng Dragonhead Leon na takutin ako. Kahit na alam mo rin si Master Caesar at Sean Bills na mga pangalan, walang ibig sabihin sa akin. Ang katayuan ng taong sumusuporta sa akin ay, naramdaman ni Tiger Ray na may isang bagay na natapos noong siya ay nasa gitna ng kanyang sinabi, bigla siyang tumigil. Nagbigay siya ng mahigpit na pagtingin kay Harvey York at pagkatapos ay sinabi, hindi nakakagulat na may nagpayo sa akin na mag-ingat sa iyo. Ako ay halos na trick ng iyong katalinuhan. Alright, sapat na walang kaparirikan sa iyong maliit na prick. Dahil dinala ka ng biyenan mo dito upang magbayad ng kanyang utang, ayon sa mga patakaran, ako ay paputol sa isa sa iyong mga daliri ngayon. Handa ka na. Pagkatapos ay hinila ni Tiger Ray ang isang kutsilyo at itinapon ito sa mesa pagkatapos niyang magawa ang pakikipag-usap. Nais mo bang gawin ito sa iyong sarili? O mas gusto mong magkaroon ng mga batang lalaki upang matulungan ka? Inabot ni Harvey ng kanyang kamay upang kunin ang kutsilyo at sinuri ito. Isang kutsilyo na ginagamit ng militar mula sa Timog Amerika, hindi rin madulas. Malamig na natawa si Tiger Ray, magandang mata, ngunit kung ano ang mabuting gawin sa'yo. Hindi sinabi ni Harvey ang isa pang salita, pinatayo niya ang talim ng kutsilyo gamit ang kanyang gitna at index na daliri at hinimas ito ng kaunti. Ang kutsilyo na ginagamit ng militar ay pagkatapos ay umiikot sa pagitan ng kanyang mga daliri tulad ng isang umiikot na tuktok. Ito, sa isang sulyap ng isang mata, ang lahat na naruroon ay bahagyang nagulat. Ang trick ni Harvey ay hindi maaaring gawin ng isa kung ginawa nila hindi sila makapaglalaro sa kutsilyo ng matagal. Ito ay hindi lamang ilang larwang kutsilyo upang gumawa ng mga trick ngunit isang aktwal na matalim na kutsilyo. Ngunit si Harvey ay naglalaro sa paligid nito tulad nitong parang laruan lang. Automatikong nagtanong si Tiger Ray pagkatapos niyang magyelo, bastard ka, saan mo nalaman ito? Sino ka sa tingin mo ang sinusubukan mong takutin? Ang isa sa mga mandirigma ay sinabi ng walang katiyakan. Boss, tandaan lamang na ang mga sundalo na nakipaglaban sa larangan ng digmaan ay naglalaro ng isang kutsilyo na tulad nito. Ang mga taong hindi nakakita ng pagdanak ng dugo ay hindi magkakaroon ng lakas ng loob na maglaro sa isa. Ang mga ekspresyon ng lahat ay nagbago kaagad pagkatapos na marinig nila ang sinabi ng manlalaban. Si Tiger Ray ay sumimangot sa una, pagkatapos ay malamig na tumawa, "O, itigil mo na lang ang naisip na iyon. Sa tingin mo ba ay tulad ng isang tao siya ay kabilang sa militar?" Hindi man siya tumingin sa bahagi. Marahil ay natutunan niya ito sa internet lang. Sino sa palagay niya ang sinusubukan niyang takutin? Pinahinto ni Harvey ang paggalaw ng kanyang kamay at ang pagpapatayo ng talam ng kutsilyo. Pagkatapos ay mahinahon na sinabi, "Bago ako magtapos na maglaro, sasabihin mo sa akin kung kanino ka nagtatrabaho. Hindi kita gagawing responsibilidad kung gagawin mo. Kung hindi, magkakaroon ka ng mga kahihinatnan. Isang kapalaran na mas malala pa kaysa sa kamatayan. Hindi talaga ako isang taong mapagpasensya, kaya magmadali at gawin ang iyong pagpipilian.
Hindi sinasadya ni Harvey, ngunit matapos marinig ang sinabi niya, si Tiger Ray at ang kanyang ilang dosenang mga mandirigma ang tumawa sa kanilang mga ulo. Ang live-in son-in-law ay malapit nang magkaroon ng kanyang daliri na putulin, paano pa rin siya magbanta sa mga tao dito ng tama ngayon? Halos tulog pa rin siya. Lahat ay nakatingin kay Harvey na parang tulala siya. Ang taong ito ay talagang walang ideya na siya ay naglalaro sa kamatayan. Isang kapalaran na mas masahol pa kaysa sa kamatayan. Sumabog ang tawa ni Tiger Ray. Ang batang ito, iniisip niya na maaari niyang takutin ang mga tao sa pamamagitan lamang ng pag-aaral ng ilang mga kutsilyo na umiikot na trick. Ngunit mabuti iyon, kung hindi siya maglakas loob na gawin ito sa kanyang sarili, tiyak na tutulungan namin siya. Hindi naman kami ang unang rodeo. Matapos marinig si Tiger Ray at ang iba ay walang kaparerekon, pinaikit ni Harvey ang kanyang mga mata at sinabi ng mahinahon, "Ako ay medyo walang tiyaga, walang oras na ibinigay kung umalis ka. Kung hindi mo pa rin sasabihin sa akin ang gusto kong malaman, maipapangako ko na lahat kayo ay magkakaroon ng kapalaran na mas masahol pa kaysa sa kamatayan."